Kabanata 2331-2340. Napakagaling. Ang City Lord ng Zion City ay pumalakpak at tuwang-tuwa. Pagkatapos, sinimulan niyang tanungin si Chenlei kung anong mga materyales ang kailangan niya, at handa na siyang maghanda. Hindi rin magalang si Chenlei, at naglabas siya ng mahabang listahan ng mga materyales. Matapos maibigay ang listahan ng mga materyales na ito sa Panginoon ng Lungsod ng Zion, muling tiningnan ito ng Panginoon ng Lungsod ng Zion, nang hindi kumukurap. Ipinatawag niya ang opisyal ng Lungsod ng Zion na namamahala sa kaban ng bayan at ibinigay ang listahan sa opisyal na ito. Sabi, mabilis na maghanda ayon sa mga materyales sa listahan, sa Dublin. Matapos matanggap ang listahan, agad na bumaba ang opisyal na namamahala sa kaban ng bayan upang maghanda. Sa loob ng 1 oras, ganap niyang inihanda ang lahat ng listahan ng mga materyales na kailangan ni Chenlei. Naku, may nakalimutan pa akong isa. Nang handa na ang lahat ng sangkap sa listahan ng mga sangkap, at gagawa na sana si Chenlei ng isang mahiwagang anteng-anteng, biglang, sinampal siya ng City Lord Zion sa ulo at medyo inis na sinabi. "Oh, ano ang nakalimutan ng Panginoon ng Lungsod?" Tanong ni Chenlei. "Shen Fan, orihinal na gusto kong suportahan mo ang Zion Sect, Heavenly Sword Sect, at Yin Demon Sect, ngunit ngayon, kailangan mo pa ring pinuhin ang Magic Talisman. Hindi ko alam kung saan kita dapat hayaang gawin ito, sandali. Isang bagay ang kulang," sabi ni City Lord Zion. Ang Zion Sect, Heavenly Sword Gate, at Yinmo Sect ay inatake ng Thalho, at mayroon ding mga nascent soul realm powerhouses na kumilos. Matagal nang alam ito ni City Lord Zion. Yun nga lang, not to mention the support from Zion City before, kahit may pagtanggol ang Zion City, hindi naman masama. Pagkatapos ng lahat, ang powerhouse ng Nascent Infant Realm ay hindi isang bagay na magagawa ng mga master sa Zion City, makipagkumpetensya. Pero ngayon iba na, pinatay ni Chenlei ang Nascent Soul Realm Powerhouse sa harap niya, at nagkaroon ng paraan para harapin ang Nascent Soul Stage Powerhouse. Natural na gustong hilingin ng Panginoon ng Zion City kay Chenlei na suportahan ang tatlong sekta ng Zion Sect, Heavenly Sword Sect, at Yin Demon Sect Gate. Pagkatapos ng lahat, ang tatlong sekta na ito ay napakahalaga sa Zion City, at kayang tumanggap ng malaking bilang ng mga Thalho Masters. Kapag nawasak ang tatlong sekta na ito, may tutuon ng Thalho ang kanyang mga pagsisikap sa lungsod ng Zion, at ang sitwasyon ng lungsod ng Zion ay lalala pa, mahirap. Narinig lang ni City Lord Zion na nagawang pinuhin ni Chenlei ang mahiwagang anteng-anteng, at medyo nasasabik saglit, at nakalimutan ang tungkol dito. Ngayon, hindi alam ng City Lord Zion kung dapat ba niyang hilingin kay Chenlei na pinuhin muna ang Magic Anteng-Anteng, o iligtas muna ang Zion Sect at iba pang malalaking sekta. City Lord, Zion Sect at ako ay may mga kaaway, imposible para sa akin na suportahan ito. Sinabi ni Chenlei kay City Lord Zion. Pinatay ni Chenlei ang unang henyo ng Zion Sect, si Zishengyang, at hinabol ng ilang makapangyarihang lalaki sa Zion Sect. Imposible para sa kanya na tumulong sa Zion Sect. Alam din ng City Lord ng Zion City ang mga pangyayari sa pagitan ng Chenlei at Zion Sect, dahil alam niyang hindi malulutas ang puot sa pagitan ng dalawang partido, at sinabing, kung hindi mo tutulungan ang Zion Sect, hindi kita pipilitin, basta, Yin Demon Sect at Heavenly Sword. Door, pwede mo ba akong bigyan ng favor? Panipik. Umiling si Chenlei. Ang Yin Demon Sect at ang Heavenly Sword Sect ay kumilos din laban sa kanya, kaya si Chenlei ay nag-atubili din na hilingin kay Chenlei na tulungan ang Yin Demon Sect at ang Heavenly Sword Sect. Sa ganitong pagkakataon, hindi kita pipilitin. Sinabi ng City Lord ng Zion na alam niya na ang pagpapaalis kay Chenlei para iligtas ang kaaway at ang sekta ay magiging mahirap para sa kanya. City Lord, hindi masyadong malakas ang lakas ko. Kahit na pumunta ako, wala itong magandang may dudulot. Ang tanging inaasahan ko ay ang ilang tier 4 na anteng-anteng sa ganitong paraan, maglalabas ako ng 3 tier 4 na anteng-anteng, maaari kang magpadala ng isang tao sa malalaking sekta na ito, kung sasamantalahin mo ang pagkakataong salakayin ng ilang nascent soul realm, sa tingin ko. Ito ay dapat na ito ay maaaring seryosong masaktan ang mga ito, at ito ay kahit na posible upang patayin ang ilang nascent soul stage powerhouses,
ito ay maaari ring malutas ang panganib ng mga malalaking sekta, sabi ni Chen Li sa wakas. Ano, handa ka bang kumuha ng pang-apat na antas ng mahiwagang anteng-anteng? Matapos makinig sa mga salita ni Chen Li, ang Panginoon ng lungsod ng Zion City ay nagulat. Ang Tier 4 na Magic Talisman na ito ay maaaring magdulot ng pinsala, o kahit na malubhang pinsala, sa makapangyarihang nascent soul realm. Maaari itong ilarawan bilang isang hindi mabibaylang kayamanan. Zhang, napaka-generous ng shot. Para harapin ang Thalho Cult, ilang magic charm lang, wala na, sabi ni Chen Lei. Naiintindihan din ni Chen Lei na sa kasalukuyan, ang Zion Sect at iba pang malalaking sekta ay hindi maaaring sirain ng Thalho. Kung hindi, hindi mababantayan ang buong Zion City. Bukod dito, kapag ang isang malaking sekta ay nawasak, hindi mabilang na mga attachment ang magtatagal. Papatayin din ang sekta na ito, at hindi mapapanood ni Chen Lei ang mga taong ito na pinugutan ng ulo, kaya mag-aambag siya ng mahiwagang anteng-anteng. Susunod, ibinigay ni Chen Lei ang 3 Tier 4 na anteng-anteng sa Panginoon ng lungsod ng Zion. Ang 3 Tier 4 na magic charm na ito ay pinahahalagahan at iningatan ng may-ari ng Zion City, at pagkatapos ay ipinadala sa Zion Sect, Yin Demon Sect, at Tiandao Sect. Kung tungkol sa lawak kung saan magagamit ang mahiwagang anteng-anteng na ito, depende ito sa mga pamamaraan ng malalaking sekta na ito. Pagkatapos magpadala ng ilang mahiwagang anteng-anteng, direktang pumasok si Chen Lei sa anteng-anteng na gumagawa ng tahimik na silid na inayos ni City Lord Zion, at inilubog ang sarili sa mundo ng paggawa ng anteng-anteng. Sa pagkakataong ito, ang mga materyales na inihanda ng City Lord Zion para kay Chen Lei ay napakalaki, sapat na para kay Chen Lei na sayangin at sayangin ang mga ito. Siyempre, hindi sinasadya ni Chen Lei na mag-aaksaya at mag-aaksaya, ngunit ang kabiguan ay hindi maiiwasan sa proseso ng paggawa ng mga anteng-anteng, at nais ni Chen Lei na mapabuti ang larangan ng paggawa ng mga anteng-anteng, kailangan niyang ipagpatuloy ang paggawa ng iba't ibang bagay. Subukan ito, sa kasong ito, ang posibilidad ng pagkabigo ay mas malaki. Gayunpaman, bagamat mas mataas ang posibilidad ng pagkabigo, dahil naiintindihan ni Chen Lei kung paano gumawa ng mga anteng-anteng sa Wanfujing at Suanzhen Tulo, ang kanyang antas ng paggawa ng mga anteng-anteng ay tumataas at tumataas. Si Chen Lei ay nasa silid ng paggawa ng anteng-anteng, halos palagi silang nililinis araw at gabi, at nagpapadala ng mga anteng-anteng ng sunod-sunod. Sa sandaling ito, ang City Lord ng Zion City ay tumingin sa enchantment na nagpapalabas ng malakas na pagbabago-bago ng aura, at masasabi niyang napakasaya niya na halos hindi niya maisara ang kanyang bibig. Ang kahusayan ni Chen Lei sa paggawa ng anteng-anteng ay kahanga-hanga na ngayon. Sa isang araw, maaari siyang magpadala ng humigit kumulang 100 antas ng 3 anteng-anteng, mula sa mababang antas hanggang sa matataas na antas ng anteng-anteng, at kung minsan ang pinakamahusay na antas ng 3 anteng-anteng. Tungkol sa kapangyarihan ng enchantment na ito, ang Panginoon ng lungsod ng Zion City ay may malalim na pangunawa. Ang alindog na ito ay sapat na upang ibalik ang takbo ng labanan. Sa silid ng paggawa ng anteng-anteng, mas nakakamangha ang ani ni Chen Lei. Bumuhos ang lahat ng uri ng inspirasyon, at tumaas ang antas ng paglikha ng anteng-anteng. Sa wakas, ang layer ng window paper sa harap ni Chen Lei ay natusok nito, at siya ay pumasok sa isa pang bagong seksyon. Ang mundo, ang antas ng anteng-anteng, ay dinala ito sa susunod na antas. Nang ang antas ng paggawa ng anteng-anteng ni Chen Lei ay napabuti ng isa pang antas, hindi lamang na-double ang kahusayan sa paggawa ng kanyang anteng-anteng, kundi pati na rin ang antas ng tagumpay ng ilang beses. Ang pagpino sa Tier 3 Magic Talismans ay halos hindi na lumitaw. Kung ito ay Mab-Aigo, higit pa rito, karamihan sa mga Magic Talisman ranking ay maaaring mapanatili sa pinakamataas na 3 antas ng pagraranggo. Bilang karagdagan, ang tagumpay ni Chen Lei sa pagpino sa Tier 4 na Magic Talisman ay tumaas din ng malaki. Noong nakaraan, pinino ni Chen Lei ang isang Tier 4 na mahiwagang anteng-anteng mula sa 100 piraso, ang isa ay matagumpay, na itinuturing na napakahusay. Ngunit ngayon, pinipino ni Chen Lei ang isang Tier 4 na Magic Talisman, at sa 10, maaaring magtagumpay ang isa. Sa kabila nito,
Ang pag-aaksaya ng mga materyales ay napakaseryoso pa rin, ngunit ito ay nasa loob pa rin ng saklaw na kayang tiisin ni Chen Lei. Sa huli, nagpatuloy si Chen Lei ng walang tigil, nagpino ng higit sa 1 buwan, at ginamit ang lahat ng materyales na ibinigay ng City Lord Zion. Kabanata 2332. Ang labanan sa pagitan ng Zion City at ng Thalho Sub-Brother ay nagbago din sa panahon ng pagpino ni Chen Lei ng Magic Anthem sa loob ng higit sa 1 buwan. Matapos magambag si Chen Lei ng 3 anteng-anteng na maaaring makapinsala o pumatay sa Nascent Soul Realm, matagumpay silang naihatid ng Lord of Zion City sa Sect Masters ng Zion Sect, Yin Demon Sect, at Heavenly Sword Sect. Gumamit ang 3 sektang ito ng 3 tier 4 na magic charm para saktan ang 2 malalakas na lalaki sa Nascent Soul Realm, at kasabay nito, pinugutan ng ulo ang malakas na Nascent Soul ng Thalho Cult. Matapos patayin at itaboy ang mga eksperto sa Nascent Soul Realm ng Thalho Cult, ang Zion Sect, Yin Mozong, at Shandauman ay agad na naglunsad ng isang mabangis na ganting atake, at napatay ang isang malaking bilang ng mga master ng Primordial Pale Realm ng Thalho, kaya't ang Thalho ay kailangang umatras. Bilang resulta, ganap na nabigo ang plano ni Thalho. Samantala, ang plano ni 100 noong panahong iyon, ang hukbo ng Thalho ay dumanas ng direktang pag-atake, na nagdulot ng matinding pagkatalo sa mga Panginoon ng Thalho. Sa sumunod na yugto ng panahon, ipinagpatuloy ni Chen Lei ang pagpino ng higit sa 3,000 tier 3 magic anteng-anteng, na ipinadala sa frontline troops ng Zion City Lord, at mayroong higit sa 3,000 tier 3 magic talisman sa tulong ng Thalho, ang hukbo ng Thalho ay ganap na na-disable at bumalik sa teritoryong kontrolado ng Thalho. Ang pagbabago sa sitwasyon ng labanan ay napakabilis na ang Sub-Brother at Timeman na si Thalho ay halos mamatay sa galit, at ilang malalaking subo ng dugo ang direktang na-spray. Sa sandaling ito, ang Thalho Sub-Brother, tulad ng isang baliw na aso na may rabies, ay gustong kumagat sa paningin. Masasabing ang sub-ruler ng kultong Thalho ay pinilit sa gilid ng pagsususpine, buhay man o kamatayan. Sa araw na ito, ang sub-brother ng Thalho Master ay muling nawalan ng galit, umungal, at direktang pinunit ang ilang mga katulong na naglilingkod sa harap niya. Sa nakalipas na buwan, ito ay tulad ng isang bangungot para sa Thalho Sub-Brother Master. Ngayon lang, nakatanggap siya ng impormasyon na ang isa pang tanggulan ng sekta ng Thalho ay tinanggal, at libu-libong mga alagad ng Thalho ang lahat ay pinugutan ng ulo. Ito lang ang nagpapahirap sa guru ng Thalho na si Fenru Uduo. Halika, magtanong muli, paano naka-recover ang 2 seniors sa Nascent Soul Realm mula sa kanilang mga pinsala? Ang Panginoon ng Thalho Sub-Brother ay sumigaw ng malakas at ipinasa ang utos. Ang 5 Nascent Soul Realm Powerhouse na ipinadala sa itaas ay dumanas ng 3 pagkamatay at 2 pinsala. Dahil dito, halos magalit ang Sub-Brother na si Thalho Master, at hindi siya nanalo ng isang county, isang mansyon, at isang sekta ng Zion City. Sa napakalaking sekta na naliligaw, wala siyang paraan para ipaliwanag ito sa itaas. Ngayon, sa Zion City, ang eksena ay ganap na nawala sa kontrol. Kailangan niyang gumawa ng mga pagbabago at gumawa ng desperadong hakbang. Sa ganitong paraan lamang posible na gawing tagumpay ang pagkatalo. Sa makatuwid, hinati ni Thalho ang Timeman at nagpasya ang mga master ng Timeman na ituon ang lahat ng kanilang puwersa upang ilunsad ang huling labanan. Kung mabibigo sila, magiging mabait sila. Sa makatuwid, ang Thalho Cultivator, ang sub-ruler, ay labis na mag-aalala tungkol sa pagbawi ng 2 Nascent Soul Realm Powerhouses. Ang 2 Nascent Infant Realm na powerhouse na ito ay magiging kanyang 2 pinakamalakas na espada. Sa ganitong paraan lamang niya maaakay ang hukbo upang makapasok sa Zion City. Mag-ulat sa Timeman, sinabi ng 2 nakatatanda na aabuti ng 10 araw para sila ay ganap na gumaling. Pagkaraan ng ilang sandali, ang alagad na nagtungo upang siyasatin ang sitwasyon ay bumalik upang mag-ulat. Okay, naiintindihan ko, mag-order ka agad at maghanda para sa labanan. Pagkaraan ng 10 araw, pangungunahan ng Timeman ang kanyang mga tropa upang labanan ang huling labanan sa Zion City. Ang sub-helmsman ni Thalho, ang helmsman, ay nagsabi sa malalim na boses, ang kanyang mga mata ay puno ng walang bungang kabaliwan at kabaitan. Nang
Kinukuha ng estudyanteng ito ang order at bumaba para ihatid ang order. Hinati ng buong Thalho ang Taiman at agad na umikot na parang isang malaking makinang pangdigma. Sa oras na ito, sa Zion City, nakita ng City Lord Zion si Chen Lei na aalis sa customs. Si Chen Lei ngayon ay may matingkad na mata, mapula-pula ang balat, at mataas ang loob. Ito ay hindi tulad ng walang tulog na estado na higit sa isang buwan ay pinipino ang magic enchantment. Ayon sa iniisip ni City Lord Zion, si Chen Lei ay dapat na may lumubog na eye sockets, duguan ng mga mata, at isang matamlay na espiritu. Gayunpaman, sa pagtingin sa kasalukuyang hitsura ni Chen Lei, ito ay ganap na naiiba sa kung ano ang naisip niya. Mr. Chen, salamat sa iyong pagsusumikap. Matapos makita si Chen Lei, nagbago ang pangalan ng City Lord ng Zion City, at mas nirerespeto niya si Chen Lei. Kinawean ni Chen Lei ang kanyang kamay at sinabing, masyadong magalang ang Panginoon ng lungsod, mas mabuting tawagin akong Chen Fan. Well, Master Chen, ikaw ang aming tagapagligtas sa Zion City. Kung wala ang iyong tulong, ang Zion City ay magiging impyerno sa lupa. Taos-pusong sinabi ng City Lord ng Zion City, sa pagkakataong ito, nang walang tulong ni Chen Lei, tiyak na ang buong Zion City ay nahulog na sa mga kamay ng Thalho sa oras na ito. Hindi ito magiging labis na ilarawan ito bilang impyerno sa lupa. Walang choice si Chen Lei kundi hayaan ang City Lord ng Zion na ipatawag ang anumang gusto niya. Master Chen, sa pagkakataong ito ay abandonahin mo ang customs, nag-imbita ako ng ilang sect masters mula sa Zion Sect, Yin Demon Sect, at Heavenly Sword Sect. Kung gusto mong lutasin ang awayan sa pagitan ninyo, hindi mo alam kung maaari ba kayong magsama-sama. Panipi. Sabi ni City Lord Zion kay Chen Lei. Sa pagkakataong ito, kung walang magic talisman na ibinigay ni Chen Lei, Zion Sect, Yin Demon Sect, at Heavenly Sword Sect ay walang alinlangan na mawawasak. Masasabing malaki ang utang na loob ng tatlong sekta kay Chen Lei. Kaya, sa pagkakataong ito, pagkatapos umalis ni Chen Lei sa customs, inimbitahan ni City Lord Zion ang mga sect masters ng tatlong sekta na ito, para lang maging peacemaker at lutisin ang mga hinaing ng isa't isa. Sa katunayan, walang gaanong awayan sa pagitan ng Yin Demon Sect at Chandaoman, at Chen Lei. Noong una, away lang ng iilang kabataan. Ngayon ay tila napakaliit nito para maging napakaliit, ganap na malulutas ang contradiction ng dalawa. Ang Panginoon ng lungsod na si Zion ay nakipag-usap din ng pribado sa masamang Panginoon ng demonyo at sa Panginoon ng langit na espada, at ang masamang Panginoon ng demonyo at ang Panginoon ng espada sa langit ay sumang-ayon na lutisin ang kanilang mga hinaing. Ang pinakamahirap gawin ay lalo na ang sect master ng Zion Sect. Ang unang henyo ng Zion Sect, si Zishenyang, ay pinugutan ng ulo ni Chen Lei. Ito ay isang problema para makita ng lahat. Kung ibababa ng Zion Sect ang puot na ito, ang mundo ay ano ang tingin mo sa Zion Sect? Gayunpaman, alam din ni Sect Master Zion na sa pagkakataong ito, kung wala ang alindog ni Chen Lei, maaaring masira ang buong sekta ng Zion Sect. Masasabing malaki ang utang na loob ni Zion Sect kay Chen Lei. Kung hindi, kutsain at kutsain si sama ng mga tao sa mundo. Sa wakas, sa pangungumbinsi ng City Lord ng Zion, nagpasya si Sect Master Zion na makipagkasundo din kay Chen Lei. Para naman kay Chen Lei, natural na ayaw niyang sirain ang malaking sektang ito hanggang sa huli. Ngayon, sa gayong pagkakataon, natural na handa siyang makipagpayapaan sa mga dakilang sekta na ito. Sa wakas, si Chen Lei at ang City Lord ng Zion City ay dumating sa bulwagan na may dalang masarap na alak at pagkain. Ang apat na sect masters ng Zion Sect, Tiandao Sect, Yin Demon Sect, at Qingning Sect ay lahat ay nakaupo ng kahanga-hanga. Matapos pumasok sina Chen Lei at Zion City Lord, ang sect masters ng apat na pangunahing sekta ay tumayo at tumingin sa kanila. Ilang sect masters, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, ito si Master Chen Fanchen. Pagkapasok ng pinuno ng Zion City, diretsyo niyang sinabi. Kabanata 2333, ang huling labanan. Ilang sect master ang tumingin kay Chen Fan, at ang kanilang mga mata ay nag-iinit, na parang nakakita ng isang nakamamanghang kagandahan. Sa katunayan, sa mata ng mga Panginoong ito,
si Chen-Lei ay mas kaakit-akit kaysa sa isang walang katulad na kagandahan. Alam na ng mga sect master na ito ang pagkakakilanlan ng master talisman ni Chen-Lei. Ang mga anteng-antang, sa gitnang mundo, ay itinuturing na mga pintuan sa gilid. Sa gitnang mundo, mayroong isang malaking bilang ng mga refiner at alchemist, ngunit ang bilang ng mga pormasayon at anteng-anteng na mga master at grandmaster ay napakaliit. Hindi banggitin ang bihira, ngunit ang mga ito ay napakabihirang din. Ang pangunahing dahilan ay dahil ang pagbuo at paraan ng paggawa ng mga anteng-anteng ay mas mahirap kaysa sa mga kasangkapan sa pagpino at alchemy. Maraming tao ang nag-aral ng libu-libong taon at 10,000 taon, ngunit wala silang anumang resulta. Ang mga kinakailangan para sa talento ay mas mataas. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng mahiwagang anteng-anteng ay halata sa lahat ng nasa gitnang mundo. Ang mga makapangyarihang magic charm ay masasabing hindi mas mura kaysa sa ilang nangungunang espiritual na inggit, at mas bihira pa. Sa pagkakataong ito, kung hindi dahil sa mahiwagang anteng-anteng na inilabas ni Chen-Lei, ang buong Zion City, kasama ang lahat ng mga sekta, ay bumagsak na. Sa makatuwid, pagkatapos makita ng mga Panginoong ito si Chen-Lei, natural na gusto nilang magkaroon ng magandang relasyon kay Chen-Lei. Ang mga master ng Yin Demon Sect at ang Heavenly Sword Sect ay agad na nagpahayag ng kanilang pagpayag na talikuran ang kanilang mga naunang hinala at lutisin ang kanilang mga hinaing kay Chen Fan. Maging si Sect Master Zion, na labis na kinasusuklaman si Chen-Lei, ay kailangang gawin ang lahat upang malutas ang karainan na ito. Ang mga humiling nito ay walang iba kundi ang humiling kay Chen Fan na tulungan silang pinuhin ang ilang mahiwagang anteng-anteng. Napakalinaw din ni Chen-Lei tungkol dito. Iniyuko din ni Chen-Lei ang kanyang mga kamay, at isa-isang binati ang mga sect master na ito. Ang iba pang mga sect master ay sobrang masigasig, lamang nang makilala nila ang Zion Sect Master. Sila ay medyo napahiya sa isa't isa, lalo na ang Zion Sect Master sa oras na ito. Ang mga damdamin kapag kaharap si Chen-Lei ay napakakomplikado. Sa Zion Sect, ang pinaka-promising na disipulo ay namatay sa mga kamay ni Chen-Lei. Sa lohikal na pagsasalita, ang Zion Sect ay dapat na walang kamatayan kasama si Chen-Lei, gayunpaman, ang Zion Sect ay biniyayaan ni Chen-Lei at naiwasan ang pagkawasak. Kalamidad, bilang resulta, may utang na loob kay Chen-Lei ang Zion Sect, at nakaramdam ng awkward kahit paano niya tretuhin si Chen-Lei. Master Chen, sa ngalan ng Zion Sect, nais kong ipaalam sa iyo na ang mga hinaing sa pagitan ng Zion Sect at Master ay nabura na, at ang Zion Sect ay hindi na muling magkakaroon ng problema kay Master. Sa wakas, si Zion ng Sovereign Sect ay nagsalita at nagpahayag ng kanyang kabaitan kay Chen-Lei. Tumango si Chen-Lei at sinabing, Sect Master Z, iyon ang pinakamaganda. Ngunit ang swerte ni Sect Master Z ay nakakaubos ng oras, ito ay kahanga-hanga. Ang Sect Master ng Zion Sect ay muling nagsabi, Master Chen, may isa pang bagay. Kailangan kong ipaliwanag kay Master Chen, ang aking Zion Sect, mula noon, hindi ko na muling sasaktan si Master, ngunit namatay lahat sina Ze Shengyang at Ze Sheng Mountain sa kamay ni Master Chen. Hindi susuko ang kanyang pamilya sa paghihiganti. Ito ang kanilang personal na pag-uugali at walang kinalaman sa Zion Sect. Pakiusap ding Master na huwag galitin ang Zion Sect pagdating mo. Panipi. Sect Master Zion, ang dahilan kung bakit kailangan kong magpaliwanag pa ay dahil para sa kapakanan ng buong sekta, talagang hindi nararapat para sa Zion Sect na labanan muli si Chen-Lei. Gayunpaman, pinatay ni Chen-Lei sina Ze Shengyang at Ze Sheng Mountain. Ginawa ni Shengyang ang paghihiganti ng kamatayan sa ganitong paraan. Kahit na siya ang Sect Master, imposibleng hilingin sa mga kamag-anak ni Ze Shengyang na huwag siyang ipaghiganti. Gayunpaman, kung nais ng mga kamag-anak ni Ze Shengyang na maghiganti kay Chen-Lei, iyon ay isang personal na aksyon lamang, hindi may kikialam si Zi Yunzang, at hindi rin siya tutulong. Tumango si Chen-Lei pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Sect Master Zion, okay, walang problema, hinihintay ko ang mga kamag-anak ni Ze Shengyang na pumunta sa akin para maghiganti. Para dito, natural na hindi kakasuhan ni Chen-Lei ang Zion Sect. Sa wakas, sa ilalim ng pamamagitan ng Panginoon ng lungsod ng Zion,
ang mga hinaing sa pagitan ni Chenlei at ng tatlong pangunahing sekta ay ganap na nilinaw at napagkasundo. Simula noon, inalis na ang lahat ng reklamo. Ito ay kapaki-pakinabang ngunit hindi nakapipinsala sa Zion City, ilang malalaking sekta, at Chenlei. Sa huli, ang pagkain ay lubhang kasiya siya para sa parehong mga bisita at host. Pagkatapos ng piging, lahat ng Zion Sect, Heavenly Sword Gate, at Yin Muzong ay nagpahayag ng kanilang pagpayag na makipagtulungan kay Chenlei, at gustong hilingin kay Chenlei na tumulong sa pagpino ng isang batch ng anteng-anteng, ang presyo nito ay nakasalalay kay Chenlei. Sa oras na ito, si Chenlei ay nakalusot lamang sa Talisman Realm at kailangan ng maraming materyales para sa pagsasanay at pagsamasamahin ang realm, kaya syempre pumayag siya. Sa mga sumunod na araw, ang malaking halaga ng mga materyales sa paggawa ng anteng-anteng ay patuloy na ipinadala mula sa ilang malalaking sekta, na lahat ay ipinasa kay Chenlei. Hindi binaygo ni Chenlei, at pinino ang daan-daang tier 3 high-grade magic charm ang tatlong sekta ay pantay na hinati. Nitong mga nakaraang araw, si Chenlei ay nagpino ng higit sa 100 tier 4 na magic charm at ipinasa ang mga ito sa ilang malalaking sekta, para harapin nila ang masasamang espiritu ng mga masasamang espiritu. Pagkaraan ng 10 araw, sabay-sabay na kumilos ang hukbo ng Thalho at inatake ang Zion City. Ang mga kilusan ng Thalho ay matagal nang nasa kamay ng Panginoon ng lungsod ng Zion, batid na sa pagkakataong ito na ang huling labanan sa pagitan ng dalawang panig. Sa makatuwid, ang lahat ng mga tropa ay ipinadala din upang harapin ang hukbo ng Thalho. Nagtagpo ang mga sundalo mula sa magkabilang panig sa buffer zone at nagkaharap. Sa ngayon, ang Zion Sect, Qingming Sect, Heavenly Sword Sect, Yin Demon Sect, at ang mga puwersa ng Zion City ay pagod na pagod, gusto lang makipagkumpetensya sa Thalho. Manalo o matalo. Para naman sa Fuhu Mountain at Tiger God Ali sa Zion City, hindi sila nagpakita. Si Fu Hushan at ang Tiger God Gang ay dating malapit kay Xu Jiang, ang Deputy City Lord. Sa pagkakataong ito, ang Deputy City Lord na si Xu Jiang ay nagrebelde, at ang Mountain and Tiger God Gang ay nasa panig din ni Xu Jiang. Sa ganitong paraan, natural na imposibleng labanan ang kaaway sa City Lord Zion. Kaya lang matapos ang kina ng anteng-anteng ni Chenlei, ang lakas ng Zion City ay tumaas ng husto. Kahit na walang tulong ng Mount Fuho at ng Tiger God Gang, maaari siyang maging 7 hanggang 8 puntos na kumpiyansa laban sa Thalho Cult. Patayin. Sa oras na ito, hinati ni Thalho ang manibela ng Taiman. Matapos makita ang maraming matataas na sekta ng Zion City Lord at Zion Sect, nagbigay siya ng utos, at ang hukbo ng kulto ng Thalho, tulad ng tubig, ay pinatay si Zion. Cloud City. Sa Thalho, ang dalawang Nascent Soul Realm Powerhouses ay ganap na naglabas ng aura ng Nascent Soul Realm Powerhouses. Ang pamimilit ay parang nasa ilalim, at maraming powerhouse sa Zion City ang hindi makahinga ng maluwag. Kahit na may mga tampok na nakamamatay tulad ng Tier 4 na mahiwagang talisman, nakaramdam pa rin sila ng matinding pressure sa presensya ng malakas sa Nascent Soul Realm. Alam din ng dalawang Nascent Soul Realm Powerhouses na ang Zion City ay may mahiwagang enchantment na maaaring makapinsala sa kanila. Sa makatuwid, lahat sila ay napakaingat, at agad na dinurog ang mga espiritual na ingat upang protektahan ang kanilang sarili. Sa ganitong paraan, pagharap sa isang Tier 4 na magic anteng-anteng, hindi sila malubhang masasaktan ng hindi na-i-inject. Ang dalawang Nascent Soul Realm Powerhouses, matapos mapanatili ang kanilang proteksyon, ay ngumisi at pinatay ang City Lord ng Zion City at ang mga Sect Masters ng ilang malalaking sekta. Dalawang mahusay na Nascent Soul Realm Powerhouses, ang pagpatay sa mga Master na ito sa 9th level sa Primal Peel Realm ay walang pinagkaiba sa pagdurog ng ilang langgam. Dati, ang dahilan kung bakit hindi pinugutan ng mga powerhouse na ito ay dahil sa mga paghihigpit sa pagbuo sa lungsod o sa sekta. Gayunpaman, ngayon sila ay nasa larangan ng digmaan, nang walang proteksyon ng mga paghihigpit sa pagbuo. Ito ba ay Zion City, ang mga Panginoon ng lungsod, o mga pangunahing Panginoon ng sekta, ay walang iba kundi mga target na katayin. Ang dalawang mahusay na Nascent Soul Realm Powerhouses, pagkatapos gumawa ng isang mahusay na trabaho sa pagtatanggol, ay hindi nag-alala tungkol sa kagandahan ng isa't isa, at pinatay sila ng walang pag-aalinlangan.
Kabanata 2334. Nang makita na ang dalawang nascent infant realm powerhouses ay napakamapagpanggap at hindi nila inilagay sa kanilang mga mata, ang City Lord ng Zion City at ilang mga sect master ay labis na nagalit sa kanilang mga puso. Masyadong baliw ang dalawang nascent infant stage na powerhouse na ito. Ngunit sa katunayan, pagkatapos na makapasok sa nascent soul realm, mayroon talagang mayabang na kapital. Ang isang malakas na Yuandan realm, sa harap ng isang malakas na nascent soul realm, ay talagang walang kapangyarihang lumaban. Sa sandaling ito, naramdaman ng City Lord ng Zion City at ilang sect masters ang pressure, at ang malaking pressure ay halos hindi na sila makahinga, at wala man lang nakalaban. Ngayon, mas alam na ng City Lord ng Zion City at ilang sect masters ang pagkakaiba ng Strong Yuandan realm at Strong Yuanying realm. Gayunpaman, maswerte rin na ang City Lord Zion at ang iba pa ay may mga assassin skills, kung hindi sa pagkakataong ito, sila ay talagang papatayin. Boom! Ang City Lord ng Zion City at 5 tao mula sa Qingming Sect, Yin Demon Sect at Zion Sect, ay sabay na nagtaas ng kanilang mga kamay, at ilang mga katalinuhan ang lumipad mula sa kanilang mga kamay, inaatake at pinatay ang 2 yuan, sa hangin. Malakas na baby. Sa ilang sandali, ang nakakatakot na pagbabago-bago ng Yuan Chi ay lumitaw sa kawalan, at ang buong kawalan ay direktang sumabog. Hindi mabilang na apoy, kidlat, granizo at bato ang lumitaw, na nilunod ang 2 kapangyarihan ng Yuanying realm. Alam ng City Lord ng Zion City at ng iba pa na ang huling labanang ito ay hindi mahalaga. Sa makatuwid, bawat isa sa kanila ay may 3 tier 4 na anteng-anteng sa kanilang mga kamay para harapin ang 2 nascent soul realm powerhouses sa Thalho cult. Nang makita nila itong 2 nascent soul realm powerhouse na paparating upang pumatay, isinakripisyo nilang 5 ang lahat ng tier 4 na magic talisman sa kanilang mga kamay ng sabay-sabay, at 15 tier 4 na magic anteng-anteng ang sumabog ng sabay-sabay, na agad na nagpadala ng tulad ng pagsira, ang mundo. Kataas-taasang kapangyarihan. Tungkol naman sa 2 nascent soul realm powerhouses, paano nila naisip na magkakaroon ng napakaraming tier 4 na magic charm sa mga kamay ni City Lord Zion, ang kapangyarihan ng mga spiritual ingots na kanilang dinurog. Ngunit, gayunpaman, imposibleng pigilan. 15 tier 4 na magic charm mula sa paggamit ng kanilang kapangyarihan ng sabay. Sa isang iglap, ang mga espiritual na ingot sa kanilang mga katawan ay nabasag, at pagkatapos ay direktang tinamaan sila ng walang katapusang kapangyarihan. Ang 2 nascent soul realm powerhouses ay sumigaw ng kakilakilabot at sinubukan ang kanilang makakaya upang labanan. Gayunpaman, sa ilalim ng kakilakilabot na kapangyarihan, ang 2 sa kanila ay marupok tulad ng 2 langgam, nagsisigawan lamang, agad na nabura ng lahat ng kapangyarihan ng 15 espiritong anteng-anteng ng sabay, at ang kanilang mga kaluluwa ay nawasak 2 nascent soul realm powerhouses, kahit na ang nascent souls ay walang oras upang makatakas, sila ay nalipol sa di masusukat na kapangyarihan among. Boom! 15 mahiwagang anteng-anteng ang sabay-sabay, at ang kapangyarihan ay nakakabasag ng lupa, direktang sumasabog sa isang malaking butas na sumasaklaw sa libu-libong milya sa buffer area, at ang malaking butas na ito ay masasabing napakalalim. Mapalad din na walang mga sundalo sa paligid ng Zion City Lord at iba pa. Alam ng mga puwersa sa magkabilang panig na ang nascent soul realm powerhouse ay kikilos, at ang kapangyarihan ay sisira sa mundo, at hindi sila nang ahas na lumapit sa nascent soul realm powerhouse sa loob ng 1,000 milya, kung hindi, lahat ng malalakas sa higanti hukay, natatakot ako na sila ay masisira ng direkta. Nang makita ang eksenang ito, naging itim si Thalho Master Fenruuduo at nanginginig ang kanyang figure. Ang aura sa kanyang katawan ay nasa estado ng kaguluhan, at halos hindi na siya makaalis sa ere. Ang 2 nascent soul realm powerhouse na ito ang susi sa kanyang tagumpay sa pag-atake sa Zion City, at ang 2 nascent soul realm na powerhouse na ito, bago sila umabot ng 1 pulgadang reward, ay direktang napatay. Sa labanan, wala nang kasiguraduhan ang tagumpay. Sa katunayan, 2 nascent soul realm powerhouse ang pinugutan ng ulo, na may malaking epekto sa mga powerhouse ng Thalho culto. Ang kanyang moral ay lubhang naapektuhan. Sa ilang sandali, bumagsak ang lakas ng labanan ng higit sa 30%.
Para naman sa hukbo ng Zion City, tumaas ang moral nito, at sa ilang sandali, tumaas ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ang Panginoon ng lungsod ng Zion City at ilang mga tao, na alam na ito ang pinakakritikal na labanan, ay magdadalawang isip na gawin ito, sinasamantala ang paborebleng pagkakataong ito, nang walang pag-aatubili na patayin ang Thalho Fenru Duo Master. Si Chen Lei ay nasa larangan din ng digmaan sa oras na ito. Espesyal na hinanap niya ang isang 9th level strongman sa Yuandan realm ng Thalho cult para pumatay. Ngayon ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi magagapi sa parehong kaharian, at mayroon siyang purple octagonal hammer. Si Wu Shuang, isang pangsyam na antas ng Thalho powerhouse sa Yuandan realm ay hindi niya kaaway. Pinutol pa ni Chen Lei ang ilang tao sa mga pagsasamantalang militar at pinasok ang mga pagsasamantalang militar ni Chen Lei. Ang labanan ay lubhang mabangis, at ang Thalho powerhouse ay itinulak din sa isang dead end. Alam na ang labanan na ito ay ang huling labanan, pinasabog pa nila ang kanilang sarili sa lahat ng bagay, na nagdala ng malaking bilang sa maraming powerhouse sa Zion City. Gumagamit ng mahiwagang anteng-anteng. Sa oras na ito, ang espiritu ng Zion City Lord ay kumalat at nagbigay ng mga utos, na nangangailangan ng mga master sa ilalim ng kanyang utos na direktang gumamit ng mahiwagang anteng-anteng upang harapin ang kapangyarihan ng Thalho. Matapos makuha ang order, gumamit ang mga master sa Zion City ng mga magic charm para atakihin ang kanilang mga kalaban. Karamihan sa mga magic charm na ito ay nasa pinakamataas na antas ng ikatlong antas, ang malakas na tao sa Yuandan realm, na binigyan ng 5. Para lamang gumanap ng mahalagang papel sa larangan ng digmaan. Sa paggamit ng mahiwagang enchantment na ito, ang mga elite ng Thalho Yuandan na kaharian ay sunod-sunod na binaril hanggang sa mamatay, at ang malalaking lugar ay bumagsak kaagad, na parang nagpuputol ng trigo. Sa pagkakataong ito, napakalaki ng pinsala sa hukbo ng Thalho, at ang lakas ng pakikipaglaban ng hukbo ng Thalho ay agad na hamina ng hindi bababa sa kalahati. Nagpatuloy ang laban, nawalan ng kalahati ng suporta ng mga masters ng Dual Kill World, at unti-unting bumagsak ang hukbo ng Thalho. Sa sandaling ito, ang sub-ruler ng Thalho ay nasa isang matinding labanan sa may-ari ng lungsod ng Zion City. Kasabay ng matinding labanan, ang sub-ruler ng Thalho ay nagmamasid din sa sitwasyon sa buong larangan ng digmaan, at malinaw niyang nararamdaman ito. Ang mga sundalong naghati sa Taiman ay pinugutan ng maraming bilang, at natukoy ang pagkatalo. Umuungol, ayoko. Sa sandaling ito, ang Panginoon ng sub-ruler na si Thalho ay umungal, at ang isang layer ng apoy ng dugo ay nag-apoy sa kanyang katawan, na direktang sinira ang lihim na pamamaraan at nagsimulang desperadong. Matapos magkusa si Thalho Fenru Duo na gamitin ang lihim na pamamaraan, tumaas ng 10 ulit ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, at ang Panginoon ng lungsod ng Zion City ay binugbog upang umubo ng dugo at lumipad. Pagkatapos nito, hinati ng Thalho ang Taiman at Taiman, naging ***** light, at pinatay si Chen Lei. Matagal nang kilala ng Thalho sub-brother master si Chen Fan, at kamakailan lang nalaman na si Chen Fan ay isa pa ring anteng-anteng na master, ngunit hindi siya masyadong nakakaakit ng pansin. Dahil, sa puso ng Thalho master na si Fenru Duo, si Chen Fan, isang master ng anteng-anteng, ay makakagawa lamang ng third order na anteng-anteng, at natatakot ako na walang gaanong anteng-anteng dahil napakaraming anteng-anteng na ginawa. Ang kahirapan, ang rate ng kabiguan ay napakataas, na may 30 o 50 sheet, ito ay gumagawa na ng mataas na resulta. Gayunpaman, ngayon ay nakita ko ang hukbo ng Zion City na gumagamit ng daan-daang magic charm, at ang ilang mga masters gaya ng Zion City Master ay direktang gumamit ng 15 tier 4 na magic charm para direktang lipulin ang 2 nascent soul masters. Mga erehe, hindi alam kung saan, nagkamali siya ng kalkula. Ang may kagagawa ng lahat ng ito ay si Chen Fan. Sa makatuwid, pagkatapos niyang sirain ang lihim na pamamaraan, papatayin niya ang Panginoon ng lungsod ng Zion City sa halip na patayin si Chen Fan. Naramdaman ni Chen Lei ang isang mabangis na pagpatay na aura sa kanya, at nang iangat niya ang kanyang mga mata, tinamaan na siya ng pulang ilaw at anino. Boom! Si Chen Libi ay hindi maiiwasan. Hinampos niya ang kulay dugo na liwanag at anino, ang purple octagonal hammer, na sukdulan niyang nabasag,
at ang kapangyarihan ay lubhang nakakatakot. Direkta niyang binasag ang bakante at tinamaan ang Thalho Sub-Rudder sa itaas ng magic knife na nahak ng Rudder Master. Dang! Nagkaroon ng malakas na ingay na parang huni ng ginto at bakal, at hindi na makatayo si Chen Lei, at lumipad pa atros. Tungkol sa Sub-Rudder ng Thalho, ang mga sulok ng kanyang bibig ay dumudugo, at hindi siya umatras. Sa halip, mas lalo pa niyang hinampas si Chen Lei. Kabanata 2335. Nakita ni Chen Lei na ang Thalho Sub-Rudder na ito ay ganap na baliw, na may dugong nasusunog sa kanyang mga mata, at ang kanyang katinoan ay medyo hindi malinaw. Hindi nang ahas si Chen Lei na hayaan ang Thalho Sub-Rudder Master na makalapit. Sa oras na ito, baliw ang Thalho Sub-Rudder Master at kayang gawin ang lahat. Kung pasabugan niya ang sarili niya, hindi niya mapigilan. Sa pag-iisip nito, itinaas ni Chen Lei ang kanyang kamay, tatlong mahiwagang anteng-anteng, sa anyo ng mga karakter, ang sumalakay sa Thalho Fenru Duel. Ang tatlong mahiwagang anteng ito ay isinakripisyo. Ang isa sa mga mahiwagang anteng-anteng ay nawala sa himpapawid, at ang iba pang dalawang mahiwagang anteng-anteng ay naging dalawang malalaking nagniningas na bowl ang apoy. Inatake ng alon ng apoy ang mga tao at inatake ang Thalho. Pumunta ka! Ang Sub-Rudder at Timon ni Thalho, bagamat halos baliw na siya at mukhang hindi makatwiran, hindi naman talaga siya baliw. Nandoon pa rin ang instinct. Nang kaharap ang dalawang malalaking bowl ang ito, nakaramdam siya ng matinding panganib at gusto niyang iwasan ang mga ito. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kalangitan ay biglang namumulaklak na may isang dampi ng berde, at agad na naging isang malaking berdeng baging, tumutulo na berde, tulad ng isang asul na dragon, na direktang pinag-uugnay ang Sub-Rudder at Timon ng Thalho, at inayos ito sa hangin. Ang Thalho cultivator na si Fenro Urouzu ay nagulat, at nagmamadaling sinira ang cultivation technique, at nagkaroon ng maraming itim na liwanag sa kanyang katawan, sinusubukang basagin ang malaking galami-amo. Gayunpaman, ang tibay ng ubas ay lampas sa inaasahan ng Thalho Sub-Rudder Master. Ang malaking ivy na ito ay mas malakas kaysa sa banal na kadena. Sa ilalim ng buong kapangyarihan ng Thalho Sub-Rudder Master, siya ay hindi inaasahang malakas. Hindi gumagalaw. Si Chen Lei Ivy Talisman ay isa ring tier 4 na magic talisman. Sa sandaling ito, bumaril ang dalawang malalaking bowl ang apoy at tumama sa katawan ng Sub-Rudder Thalho. Ang Thalho cultivator, Timon at Timon, ay napagtanto na hindi makabubuti kung hindi niya ipagpag ang anteng-anteng ng baging, at agad na naghain ng isang pilak na hugis pagoda na espiritual na inggit upang protektahan ang kanyang sa. Dalawang malalaking anteng-anteng na bola ng apoy ang direktang tumama sa silver pagoda na ito na espiritual na inggit. Sa isang iglap, ang pilak na hugis pagoda na espiritual na inggit na ito ay sumabog at tuluyang nawasak ng dalawang talisman ng bowl ang apoy. Gayunpaman, ang hugis pilak na pagoda na espiritual na inggit na ito ay masasabing ang pinakamataas na kayamanan ng Thalho Sub-Ruler. Bagamat dinudurog ito ng dalawang talisman ng bowl ang apoy, nalabanan din silang dalawa. Kapangyarihan ng simbolo ng bowl ang apoy. Sa sandaling ito, ang Thalho Sub-Rudder Lord, ang apoy ng dugo sa kanyang katawan ay tumaas sa taas na 10-10 metro, halos direktang sinusunog ang ivy na nakagapos sa kanya. Malinaw, Master Thalho, oo nagsisimula siyang maging desperado, gamit ang lihim na pamamaraan ng walang kaunting pag-aalinlangan. Sa oras na ito, muling nagsakripisyo si Chen Lei ng isang magic anteng-anteng at inatake ang Thalho Reducing Master. Ang mahiwagang anteng-anteng na ito, ang gininto ang liwanag ay kumislap, naging isang gintong lumilipad na espada, tulad ng isang gintong ahas, tumagos sa kawalan, at tinusok ang ulo ng Thalho Sub-Rudder. Hoy! Sa pagkakataong ito, ang liwanag ng espada na ito ay direktang tumagos sa gitna ng mga kilay ni Master Thalho Subruduo, na direktang tumusok sa ulo ni Master Thalho Subruduo. Ang Golden Sword Talisman na ito ay parehong makapangyarihan. Ang Sword Chi ay direktang sumabog sa ulo ng Sub-Rudder Thalho, at ang ulo ng Sub-Rudder Thalho ay agad na naging kawalan. Puff! Sa oras na ito, ang kapangyarihan ng Qingteng Talisman ay naubos na rin, nagiging bahagyang asul na liwanag, at nagwawala sa hangin, habang ang katawan ng Thalho Lord na si Fenrouruo ay bumagsak ng diretsyo sa lupa. Sa orihinal,
Ang hukbo ng Thalho ay nasa isang dehado at nasa bingit ng pagbagsak. Ngayon, ang sub-ruler ng Thalho ay pinugutan na ng ulo, at ang hukbo ng Thalho ay biglang bumagsak. Sa sandaling ito, ang hukbo ng kulto ng Thalho ay walang moral, at ang hukbo ay natalo tulad ng isang bundok, naging isang tumpok ng nakakalat na buhangin, at tumakas na parang tubig. Ang City Lord ng Zion City ay sumigaw at inutusan ang hukbo na habulin at patayin ang tumatakas na Thalho. Alam ng City Lord ng Zion City na kapag nakatakas ang Thalho kultong hukbong ito, sila ay magiging lubhang lason. Sa makatuwid, dapat nilang gawin ang lahat sa kanilang makakaya upang maalis ang kasamaan, at wala sa kanila ang maliligtas. Sa oras na ito, ang hukbo ng Zion City, gayon din ang mga disipulo ng ilang malalaking sekta, ay gumawa ng todo-pusong pagsisikap na kabkuban at patayin ang tumatakas na hukbo ng Thalho. Ang timer ng sub-ruler ng Thalho, gayon din ang ilang matataas na antas na gwardya, matatanda, at mga hari, ay halos lahat ay pinugutan ng ulo. Ang natitirang hukbo, bagamat malaki ang bilang, ay hindi malakas sa kapangyarihang labanan. Sa makatuwid, sila ay mga makapangyarihang tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay sa Zion City na humahabol at pumapatay, masasabing ang hukbo ng Thalho ay hindi maiiwasan at hindi maiiwasan. Sa huli, ang hukbong Thalho na ito ay halos ganap na pinugutan ng ulo. Sa ilalim ng pagtugis at paghahanap ng makapangyarihang espiritu ng mga makapangyarihang lalaking ito, ang hukbong ito ng Thalho ay walang pag-asang makatakas. Ang labanang ito ay tumagal ng isang buong araw at gabi. Pinakamatagal ang paghahanap sa mga labi ng kultong Thalho. Gayunpaman, ang huling resulta ay ang lipulin ng lahat ng mga disipulo sa sub-ruler ng Thalho at ganap na lipulin sila, ay isang malignant na tumor. Matapos mapugutan at mapatay ang lahat ng mga ordinaryong guro at disipulo sa sub-ruler ng Thalho, nakahinga ng maluwag ang Panginoon ng lungsod ng Zion City at ang mga Panginoon ng ilang iba pang malalaking sekta. Ang digmaang ito sa wakas ay nanalo ng kasiyasang resulta. Ang susunod na hakbang ay linisin ang larangan ng digmaan at harapin ang iba't ibang mga follow-up na problema pagkatapos ng digmaan. Sa pagkakataong ito, ang paghahati ng timeline ng Thalho ay nagdulot ng hindi masusukat na pinsala sa lugar ng Zion City. Masasabing kahit umabot ng daan-daang taon, hindi na mababawi ng Zion City ang sigla nito. Gayunpaman, ngayon ay ganap na naalis ang sub-ruler na ipinako sa lugar ng Zion City. Kung ikukumpara sa ibang mga lugar, mas maswerte ang Zion City. Siyempre, ang pinakamalaking nag-ambag sa matagumpay na pagtanggal ng sub-ruler ng Thalho ay si Chen Lei. Nang walang tulong ni Chen Lei, gumawa siya ng malaking bilang ng mahiwagang anteng-anteng, maging ang mga makakapatay ng pinakamalakas sa Nascent Soul Realm, this time hindi na magiging ganyan ang resulta. Ang Panginoon ng lungsod ng Zion City at iba pang makapangyarihang tao, matapos linisin ang larangan ng digmaan, ay pinamunuan ang kanyang mga tropa pabalik. Patayin. Gayunpaman, habang ang Panginoon ng lungsod ng Zion City ay naghihintay para sa isang grupo ng mga makapangyarihang lalaki na sumugod patungo sa Zion City, sa daan, bigla siyang nakatagpo ng isang ambas, hindi mabilang na mga sundalo at makapangyarihang mga lalaki, na sumugod sa mga ulap ng hangin, pinalibutan ang troop carrier na lumipad patungo sa Zion City. Boom! Agad-agad, ang dalawang troop carrier ay direktang sumabog, at ang mga sundalo sa dalawang frigate ay agad na sumabog sa ambon ng dugo. Ang Panginoon ng lungsod ng Zion City ay naging pula ng dugo sa isang iglap. Ang mandirigmang ito, sa pakikipaglaban sa hukbo ng Thalho, ay nakipaglaban ng walang takot sa kamatayan at nakipaglaban ng ngipin at kuko. Ang mga ito ay kredito sa Zion City. Bago sila makabalik upang tamasahin ang kanilang kaluwalhatian, namatay sila sa kanilang paglalakbay pabalik sa bayan. Dahil dito ay labis na nalungkot si City Lord Zion, na may dugo sa kanyang mga mata, tinitingnan ang bangkang pandigma na napatay sa gitna. Sa bangkang pandigma, maraming malalakas na lalaki, ang kanilang mga mata ay malamig, patungo kay Zion. Tumangala ang Panginoon ng lungsod. Nakilala ng City Lord ng Zion City sa isang sulyap na ang pinuno ng kabaligtaran ng Zanzhou ay ang rebelding Deputy City Lord na si Xu Jiang, at sa tabi ni Xu Jiang ay nakatayo si Xu Shouya at ilang iba pang makapangyarihang pinuno. Lahat ay mukhang mamamatay tao. Kabanata 2336
Xuzhang, sialan. Malakas na sumigaw ang Panginoon ng lungsod ng Zion City, bumangon na may matinding hangarin na pumatay. Sa simula, nang magrebelde si Xuzhang, ang Panginoon ng lungsod ng Zion City ay hindi nagpakita ng ganoong kalakas na hangarin sa pagpatay, ngunit ngayon, ang Panginoon ng lungsod ng Zion City ay gustong durugan ang katawan ni Xuzhang. Shi Fei, depende ito sa ginagamit mo para patayin ako. Ngayon, tapos na ang petsa ng iyong kamatayan, sabi ni Xuzhang. Ngumisi si Zion City Lord Shi Fei at nagsabi, okay, kung gayon gusto kong matutunan ang iyong mga kasanayan. Desidido rin ang City Lord ng Zion City na patayin si Xuzhang, kaya ayaw na niyang makipag-usap pa ng walang kaparekan kay Xuzhang, kaya iniwan niya ang sarili at sumugod. Hoy! Biglang, isang liwanag ng espada ang tumalon sa kalangitan, na naging isang nakakasilaw na pagsasanay, tulad ng isang kalawakan, na may walang katulad na layunin ng pagpatay, at dumating patungo sa Panginoon ng lungsod ng Zion City. Hindi maganda. Ang Panginoon ng lungsod ng Zion City ay nakaramdam ng panginginig. Isang malakas na pakiramdam ng krisis ang bumuhos mula sa kaibuturan ng kanyang puso, at ang mga buhok sa buong katawan ay tumayo. Mabilis siyang lumipad pabalik, sinusubukang iwasan ang nakakatakot na liwanag ng espada na ito, at, ang Panginoon ng lungsod ng Zion City ay direktang nagsakripisyo ng isang espiritual na inggit, na isang tansong sinaunang kalasag, namumulaklak ng asul na liwanag, at mahigpit na pinuprotektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang liwanag ng espada na ito ay masyadong malakas at napakabilis. Sa isang kalabog na tunog, agad nitong hinati ang napakalakas na tansong sinaunang kalasag sa dalawang bahagi. Pagkatapos, ang liwanag ng espada ay direktang tumama sa Panginoon ng lungsod ng Zion. Ang kanyang katawan ay direktang naputol mula sa kanyang isang braso. Ang City Lord ng Zion City ay nag-aatubili na umatras pabalik sa hukbo, at tumingin sa taong bumaril sa kanya, na siyang Sectmaster ng Fuhu Mountain. Natural Infant Realm. Nang makita ang nakakatakot na hininga na lumalabas mula sa Sectmaster ng Fuhu Mountain, nagtanong si Zion City Master na may kainahinala. Ha, oo, Shi Fei, hindi mo yun inaasahan, tatanggo ako sa Nascent Soul Realm, ngayon, ayaw mo pang mabuhay. Tumawa si Fuhushan Sectmaster. Matapos masira ang Nascent Soul Realm, tumaas ng husto ang kanyang lakas, at tumaas din ang kapangyarihan ng Fuhu Divine Sword. Noon lamang pinutol ng isang espada ang isa sa mga braso ng Panginoon ng lungsod ng Zion. Sa katunayan, hindi ginamit ni Sectmaster Fuhushan ang kanyang buong lakas sa espadang ito. Kung hindi, sa pamamagitan ng espadang ito, tiyak na mapapatay niya ang City Lord Zion. Gusto lang niyang tingnan si City Lord Zion na parang may awa. Sa sandaling ito, ang mga Sectmaster ng ilang iba pang malalaking sekta, tulad ng Zion Sect, Heavenly Sword Sect, Yin Demon Sect, at Qingming Sect, ay tumingin sa Sectmaster ng Fuhu Mountain. Puno ang kanilang mga mata, galit. Tan Yuan, nakapasok ka sa Reborn Soul Realm, at sa halip na patayin ang malakas na kaaway ng Thalho, haharapin mo ang Panginoon ng Qi. Hindi ka karapat-dapat na maging tao, at hindi ka pa ganoon kagaling bilang isang hayop. Panipi. Galit na sigaw ni Sectmaster Zion. Sa oras na ito, malamig na ngumiti si Fuhu Mountain Sectmaster Tan Yuan at sinabing, walang silbi na hayaan kang magsabi ng kahit ano. Ngayon, dapat mamatay kayong lahat. Mula ngayon, sa Zion City na ito, igagalang ko ang Fuhu Mountain. Panipi. Pagkatapos magsalita, si Sectmaster Fuhushan ay muling nagwalas gamit ang isang espada. Ang espadang ito ay naging isang malawak na kalawakan. Sa kalawakan, ang puting tigre beast imprint, ang mga mata nito ay malamig, parang Diyos, at nakakatakot. Ang espadang ito ay ang embodiment ng tunay na lakas ng Fuhu Mountain Sectmaster. Ang kapangyarihan ng Fuhu Divine Sword ay halos dinala niya sa sukdulan, pinugutan ng ulo ang maraming makapangyarihang tao sa Zion City. Nahaharap sa espada ng Sectmaster ng Fuhu Mountain, ang iba pang makapangyarihang tao ay nagbago lahat ng kulay at gustong lumaban. Sa kasamaang palad, sa pagharap sa pag-atake ng isang Nascent Soul Realm Powerhouse, ginawa pa nila ang lahat. Walang posibilidad na manalo. Sa sandaling ito, kinuha ni Chenlei ang isang shot, ang mahiwagang anting-anting ay isinakripisyo, naging isang malaking gintong kampanilya,
at ang lahat ng makapangyarihan ay itinali sa gintong kampana at pinrotektahan. Ito ay isa sa iilang nagtatanggol na anteng-anteng na pinino ni Chen Lei, na tinatawag na Golden Bell Talisman, na umabot sa ika-4 na order na mababang antas. Ang anteng-anteng na ginintoang kampanilya ay libu-libong talampakan ang taas, na naglalabas ng mahinang ginintoang liwanag, na bumabalot sa Panginoon ng lungsod ng Zion, lahat ng mga pinuno ng sekta at lahat ng mga mandirigma sa gintong liwanag. Malas. Ang liwanag ng espada na parang isang practice sword ay naglaslas sa gintong kampana, sumasabog sa hindi mabilang na mga gintong bituin, na kumakalat palabas. Ang Venus na bumubulusok, may malaking kapangyarihan, nahuhulog sa malalayong kabundukan, direktang tumagos sa malalayong kabundukan, nagwasak sa lupa, naglalabas ng hindi mabilang na usok at alikabok, at ang tanawin ay nakakatakot. Sa gitna ng nagniningning na espada na parang kabayo, lumitaw ang puting tigre na Diyos, itinaas ang malalaking kuko nito, at tinapik ang gintong kampana. Dang-dang, ang ginintoang kampanilya ay gumawa ng isang malaking tunog, kumalat patungo sa malayo. Ang katawan ng ginintoang kampanilya ay patuloy na nag-vibrate, ngunit sa huli ang katawan ng ginintoang kampanilya ay sumiklab na may mga ginintoang alon, na hamampas patungo sa puting tigre na banal na hayop, direktang tumama, ang puting tigre na banal na hayop. Nang makita ang eksenang ito, ang Sectmaster ng Fuhu Mountain ay sobrang pangit. Hindi niya inaasahan na ang mahiwagang anteng-anteng na winasak ni Chen Lei ay napakalakas at napakatigas na hindi niya ito kayang sirain sa isang buong suntok. Ang makapangyarihang magic amulet na ito. Gusto kong makita kung gaano katagal ang iyong mahiwagang anteng-anteng. Ang Sectmaster ng Fuhu Mountain ay sumigaw sa malalim na boses, at ang Fuhu Divine Sword sa kanyang kamay ay naglaslas muli, nang marahas na hamampas patungo sa malaking orasan na nilikha ng gintong Yuan Qi na enerhiya. Tumingin si Chen Lei sa Panginoon ng bundok ng Fuhu, at sa isang pitik ng kanyang daliri, isang hindi nakikitang anteng-anteng ang lumipad palabas at inatake ang Panginoon ng bundok ng Fuhu. Sa isang sigaw, si Sectmaster Fu Hushan ay tinamaan ng mahiwagang anteng-anteng na ito, at hinawakan niya ang kanyang ulo at napasigaw. Ang Fuhu Divine Sword sa kanyang kamay ay biglang nalaslas. Puff puff! Ang mga disipulo ng Fuhu Mountain sa gilid ng pinuno ng Fuhu Mountain, gayon din ang pangkat na pinamumunuan ni Xu Jiang at iba pa, ay direktang naapektuhan ng fish pond, nagkapira-piraso, at naging isang grupo ng ambon ng dugo. Nagulat sina Xu Jiang, Xu Shouya at iba pa, mabilis na nagsakripisyo si Xu Jiang ng isang piraso ng espiritual na ingat, pinrotektahan ang kanyang sarili at si Xu Shouya at iba pa, tumingin sa Panginoon ng Fuhu Mountain, at sumigaw, Tan Yuan, ginawa mo ito. Ano? Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Tan Yuan na ang kanyang kaluluwa ay tinutusok ng hindi mabilang na matutulis na mga espada, at ang sakit na dinanas niya ay sadyang hindi mabata, kaya siya ay nababaliw. Sa katunayan, si Tan Yuan lang ang dahilan nito. Ito ay sanhi ng pag-atake ng mahiwagang anteng-anteng ni Chen Lei. Ang mahiwagang talisman na ito, na tinatawag na Shockang Talisman, ay isa ring tier 4 na mahiwagang anteng-anteng, hindi nakikita at hindi nakakapinsala, at partikular na nakatutok sa malakas sa nascent soul realm. Ang kaluluwa ay mahirap bantayan. Sa mga kamay ni Chen Lei, mayroon lamang isang Shockang rune. Masyadong mahirap hanapin ang mga materyales na kailangan para sa Shockang rune na ito. Kaya naman, palaging tinuturing ito ni Chen Lei bilang isang mamamatay tao at hindi ito madaling gamitin. Gayunpaman, sa pagharap sa Supreme Master ng Fuhu Mountain, hindi nag-atubili si Chen Lei na samantalahin. Ang ganitong uri ng tao ay lalong napupuot sa mga kaaway ni Thalho. Masasabi ni Chen Lei na hindi siya nag-atubiling gumawa ng kanyang hakbang. Matapos masugitan ng Master ng Fuhu Mountain gamit ang Shockang Talisman, muling nagsakripisyo si Chen Lei ng 3 magic talismans. Sa pagkakataong ito, anteng-anteng pa rin ang anteng-anteng. Ang pang-4 na antas ng Fireball Talisman ay ang pinakapino at pamilyar kay Chen Lei na mayroon pa rin siyang higit sa 20 mahiwagang anteng-anteng ng ganitong uri, sapat na upang direktang pasabugan ang Sectmaster ng Fuhu Mountain. Agad na pinalibutan ng 3 simbolo ng Fireball ang Sectmaster ng Fuhu Mountain sa gitna, at pagkatapos ay sumabog ng sabay-sabay, at ang apoy ay tumaas sa kalangitan,
at hindi mabilang na apoy ang ganap na nilamon ng Sectmaster ng Fuhu Mountain. Kabanata 2337. Nang hamupa ang apoy, ang Sectmaster ng Fuhu Mountain ay ganap na napatay, at maging si Yuanying ay hindi nakatakas. Gumamit ang Fuhu Mountain Sectmaster ng isang lihim na pamamaraan para masira ang nascent Soul Realm. Kaya lang ay masyadong maikli ang oras para sa Sectmaster ng Fuhu Mountain upang makapasok sa nascent Infant Realm, at ang nascent Infant Realm ay walang oras upang maging matatag, kaya siya at si Shujiang ay nagsama-sama upang harangin ang Zion City Lord at iba pa. Sa ganoong sitwasyon, hindi pa rin alam at nauunawaan ng Sectmaster ng Fuhu Mountain ang iba't ibang pamamaraan ng nascent Infant Realm, kaya ito ang dahilan kung bakit madaling mapatay siya ni Chen Lei. Nang makita ang Sectmaster ng Fuhu Mountain na pinugutan ng ulo, si Shujiang ay nagulat at natakot. Ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng lakas ng loob na harangin ang City Lord ng Zion City ay batay sa Master ng Nascent Soul Realm. Ang Sectmaster ng Fuhu Mountain ngayong napugutan na ang Sectmaster ng Fuhu Mountain, siya ay halos parang siya ay napunit mula sa mga buto ng kanyang katawan, halos himatayan sa lupa. Umalis. Nag-utos si Shujiang at pinamunuan ang mga tropa, handang tumakas. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi maaaring hayaan ng City Lord ng Zion City na makatakas si Shujiang. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ilang mga watawat ng labanan ang direktang lumipad mula sa hukbo, nagugat sa 4 na butas, at tinatakan ang 4 na walang laman na butas, buhay. Sinira ni Shujiang ang barkong pandigma, sinubukang lusutan ang kawalan at tumakas, ngunit nalaman na ang nakapalibot na espasyo ay naging kasing tigas ng bakal, na nagpapahirap sa pagtagos. Sa sandaling ito, sumigaw si Sectmaster Zion, at pinangunahan ang mga tropa na patayin si Shujiang at ang iba pa. Ang mga tropa sa ilalim ng pamumuno ng Zion City, sa sandaling ito, ay masasabing parang dragon. Namatay ang mga kasama ng 2 barkong pandigma sa ilalim ng mga kamay ni Shujiang at iba pa, na ikinagalit ng mga sundalong ito hanggang sa sukdulan sa oras na ito, nagkaroon ng pagkakataon para sa mga namatay na kasama. Paghihiganti, ang mga sundalong ito, masasabing hindi sila nag-alinlangan sa kanilang buhay, nagpakawala, at agad na pinatay ang mga sundalo sa ilalim ng utos ni Shujiang. Ang City Lord ng Zion City at ang iba pa ay nakatuon lahat kay Shujiang at iba pang mga master. Ang hindi mabilang na mga master ng Shujiang, mga master ng Fuhu Mountain, at mga master ng Tiger God Gang ay isa-isang pinugutan o nahuli. Matapos ang mahigit kalahating araw ng matinding labanan, sa huli si Shujiang at ang kanyang anak ay nabihag ng buhay, at ang iba pang mga tropa ay sumuko. Tungkol naman sa malalakas na naglakas loob na lumaban, silang lahat ay pinugutan ng ulo. Hindi tayo babalik sa Zion City sa ngayon, liliko tayo sa Jiangming Mansion. Sa wakas, sumigaw si City Lord Zion, hiniling sa mga drum na bumuo ng momentum, at binawi ang Jiangming Mansion na inookupahan ni Shujiang. Ang hukbo ay parang isang malaking pader na bakal, na umiikot upang patayin ang Jiangming Mansion. Hindi nagtagal, sinira ng hukbo ang hangganan, at dumating ang hukbo sa Jiangming Mansion. Sa oras na ito, isang malaking ipinagbabawal na bilog ang lumitaw sa Jiangming Mansion, na sumasakop sa buong Jiangming City Mansion. Shi Fei, napakatapang mo, maglakas loob na salakayin ang aking Jiangming Mansion. Sa sandaling ito, sa itaas ng pinuno ng Jiangming Mansion, ang matandang patriarch ng pamilya Shu, ang ama ni Shujiang, ay nakatayo dito, pinapanood ang hukbo ng Zion City na dumating sa lungsod, at sumigaw ng malakas. Shu Deyuan, itigil ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Ngayon sina Shujiang at Shoushouya ay nasa aking mga kamay. Pinapayuhan ko kayong umalis sa bayan at sumuko ngayon. Maaari mo pa ring mapanatili ang bakas ng insenso at dugo ng iyong pamilya Shu. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging insulto, galit. Panipik. Si Shu Deyuan, ang matandang patriarka ng pamilya Shu, ay 2 beses nang inisyon at sinabing, Shi Fei, mabuti ang sinabi mo. Umalis ako sa bayan at sumuko. Natatakot akong magwakas ang pamilya ko Shu. Kung gusto mong kunin ang Jiangming Mansion ko, natatakot ako na hindi ito problema. Madaling bagay, ipinapayo ko sa iyo na mag-isip ng 2 beses. Panipik. Sinabi ni Shi Fei, mukhang determinado kang lumaban hanggang wakas.
Sa kasong ito, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang malasakit. Pagkatapos noon, tumigil si Chi Fei sa panghihikayat na sumuko, ngunit inutusan ang buong Jiangning City na salakayin. Boom! Ang mga sinag ng liwanag na nabuo ng hindi mabilang na mga pag-atake, pati na rin ang iba't ibang espiritual na inggit, ay sumalakay sa Jiangning City ng walang pag-aalinlangan, sumabog sa ipinagbabawal na kalasag ng Jiangning City, na bumubuo ng mga mabulaklak na paputok. Ang kalasag ng Jiangning City ay patuloy na nanginginig, ngunit ito ay napakatigas. Sa maikling panahon, hindi madaling sirain ang ipinagbabawal na kalasag ng Jiangning City. Kumunot ang noo ni Chi Fei, alam niyang saglit lang, mahirap makuha ang Jiangning City. Ang mga tropang dinala niya ay unang nakipaglaban sa hukbo ng Thalho, pagkatapos ay inatake ng mga tropa ni Xu Jiang, at nakaranas ng isa pang labanan. Masasabing pagod na sila. Sa sandaling ito, maaari silang lumaban bilang rainbow, lahat ng may tapang. Kung ang kasalukuyang momentum ay makakapagpabagsak sa Jiangning City gamit ang isang drum, kung gayon, sa lakas ng mga sundalo sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang momentum, tiyak na madali niyang mapabagsak ang Jiangning City. Gayunpaman, sa sandaling makaranas sila ng isang pag-urong, ilalabas nila ang kanilang galit, at pagkatapos ay agad silang magiging isang naubos na dibisyon, at ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay bababa ng 40 hanggang 50% o higit pa. Sa kasong iyon, haharap sila sa panganib. Sa totoo lang, nakita rin ito ni Xu Deyuan, ang matandang patriarch ng pamilya Xu. Sa oras na ito, nagtipon ng mga elite na sundalo at makapangyarihang general ng Jiangning City. Naghihintay na lamang na magbulalas ang dakilang sarhento ng Zion City, agad niyang pinangunahan ang hukbo upang pumatay. Lumabas ka, naniniwala akong mananalo ka ng isang malaking tagumpay. Para naman kina Xu Jiang at Xu Shouya na nahulog sa mga kamay ni Chi Fei, walang pakialam si Xu Deyuan. Hindi niya kayang talikuran ang buong pamilya Xu dahil kina Xu Jiang at Xu Shouya. Sa oras na ito, sabay na lumipad si City Lord Zion. Masasabing mahirap sumakay ng tigre. Dapat mong talunin si Jiang Mingcheng sa isang hininga. Gayunpaman, ang depensa ng buong Jiangning City ay napakalakas kaya nalampasan nito ang inaasahan ni City Lord Zion. Sa maikling panahon, hindi na nila makokontrol ang buong Jiangning City. Sa oras na ito, dumating si Chen Lei sa Zion City Master. Ang karanasan ni Chen Lei sa pamumuno ng mga tropa sa labanan ay higit pa sa Zion City Master. Natural, nakikita niya ang pinakabuod ng bagay sa oras na ito. City Lord Xie, inutusan mo ang iyong mga nasasakupan na maghanda. Mayroon akong paraan para masira ang ipinagbabawal na pormas sayon sa lungsod na ito. Malapit na tayong pumasok, sinabi ni Chen Lei sa Panginoon ng lungsod ng Zion City. Matapos marinig ang mga salita ni Chen Lei, sinabi ng City Lord ng Zion City, Master Chen, seryoso ka ba dito? Sinabi ni Chen Lei, ang mga sundalo ay hindi nagbibiro, kaya natural na totoo ito. Matapos marinig ito, ang Panginoon ng lungsod ng Zion City ay tuwang-tuwa at nagsabi, okay, ihahanda ko kaagad ang sumusunod. Sumunod, nagbigay ng utos ang City Lord Zion na ihanda ang lahat sa pagpasok sa lungsod. Sa kabilang panig, kinuha ni Chen Lei ang Formation Break ang talisman at direktang winasak ang Formation Break ang talisman. Ang Formation Break ang talisman ay nagpadala ng hindi mabilang na rune upang bumuo ng tulay ng liwanag at agad na sinira ang Defensive Prohibition Light Curtain ng Jiangning City at dumating sa gitna ng Jiangning City. Nang makita ang eksenang ito, sumigaw si City Lord Zion at nanguna, tumapak sa Light Bridge at pinatay siya patungo sa Jiangning City. Kasabay nito, hindi mabilang na mga tropa ang tumama sa langit, tumapak sa Light Bridge, at tumama din sa Jiangning City. Sa sandaling ito, nakita ni Xu Deyuan ang eksenang ito, natakot ang kanyang kaluluwa, at mabilis niyang pinakilos ang mga tropa upang pigilan ito. Kaya lang nakapasok na ang hukbo ng Zion City sa Jiangning City sa oras na ito. Gusto ni Xu Deyuan na magtalaga ng mga tropa para harangin siya, ngunit huli na ang lahat. Sa hakbang na ito lamang inihayag ang mga resulta ni Jiang Mingcheng. Ang hindi mabilang na mga tropa sa Zion City, ang momentum ng hukbo ay parang bahaghari, mamamatay tao at umaakyat sa langit. Sa loob ng ilang sandali, sila ay nasa itaas na kamay.
Sa katunayan, hindi lamang ang labanan sa pagitan ng mga ordinaryong mandirigma ang may mataas na kamay, maging ang labanan sa pagitan ng mga masters. Ang Zion City ay mayroon ding ganap na mataas na kamay, na pinapatay ang mga master ng pamilya Shu ng paisa-isa. Sa huli, ang buong lungsod ng Jiangming ay ganap na nawala, at ang mga matataas na opisyal ng pamilya Shu ay naalis, at ang mga ordinaryong sundalo ay sunod-sunod na sumuko at naging mga bilanggo. Kabanata 2338. Ang buong pamilya Shu ay nabunot sa mga ugat, at wala ni isa sa mga matataas na opisyal ang nakatakas. Sa huli, ganap na sinakop ng hukbo ng Zion City ang Jiangming Mansion. Matapos sakupin ang Jiangming Mansion, inutusan ng Panginoon ng Zion City ang mga tropa na magpahinga sa Jiangming Mansion. Habang naglilinang siya sa Jiangming Palace, inayos ng City Lord ng Zion City ang isang tao na maghanap sa treasure house ng buong pamilya Shu at kinumpiska ang hindi mabilang na mga kayamanan. Sa panahon ng pahinga, pinangunahan ng 4 na sekta ng Zion Sect, Qingming Sect, Yindimon Sect, at Tiandao Sect, ang kanilang mga disipulo at elder na salakayin ang Fuhu Mountain at ang Tiger God Gang. Ang dalawang pangunahing sekta, ang Sect Master at ang mataas na antas na sekta, ay halos pugutan ng ulo. Sa loob ng sekta, walang gaanong kapangyarihan ang natitira. Sa makatuwid, ang Fuhu Mountain at ang Tiger God Gang ay naglaban ng higit sa 100. Ang Reyna ng Langit, ganap na nabura at nakuha ng kanyang mga tagasunod, ang dalawang sekta na ito ay ganap na nawala. Sa panahong ito, hindi nakilahok si Chen Lei sa aksyon para alisin ang Fuhu Mountain at ang Tiger God Gang. Sa halip, kumuha siya ng bihira at mapayapang pahinga. Sa panahong ito, inilaan ni Chen Lei ang lahat ng kanyang lakas sa Wanfu Sutre gayon din sa pag-aaral ng Zuwenjen Tulo. Kahit na ang antas ng paggawa ng anteng-anteng ni Chen Lei ay hindi na bumuti sa panahong ito, siya ay naging masanay. Ang rate ng tagumpay sa paggawa ng Tier 4 na anteng-anteng ay naging matatag sa ika-10. Ang ganitong rate ng tagumpay ay medyo pambihira. Kaya lang, sa wakas ay natuklasan ni Chen Lei na mas kakaunti ang mga materyales na mayroon siya para sa paggawa ng Tier 4 na mahiwagang enchantment sa Zion City. Tinutukoy ng pagpoposisyon ng Zion City na imposibleng magkaroon ng maraming materyales para sa paggawa ng Tier 4 na mahiwagang enchantment sa Zion City. Sa huli, hindi mabilang na mga materyales na susuriin ng 4 na pangunahing sekta ng sub-ruler ng Thulho, pati na rin ang mga materyales sa paggawa ng anteng-anteng na siniyasat pagkatapos na masira ang Shu family, Fuhushan, at Tiger God Gang, ay ipinadala lahat kay Chen Lei, bagamat tama iyon, walang maraming materyales na angkop para sa pagpino ng Tier 4 na magic talismans. Sa huli, lahat ng materyales na ito ay ginawang Tier 4 na mahiwagang anteng-anteng ni Chen Lei. Para sa ika-4 na antas ng magic talisman, iniwan ni Chen Lei ang ilan, at ang natitira ay ipinasa sa Zion City, Zion Sect, Qingming Sect, Evil Demon Sect, at Tiandao Sect. Ang bawat gate ay may pinakamaliit. 100 pang-4 na antas na magic charm ang inilaan. Sa napakaraming Tier 4 na mahiwagang anteng-anteng, kahit na mayroong malalakas sa Nascent Soul Realm, ang Zion City ay walang lakas sa pakikipaglaban. Siyempre, ang Tier 4 na magic talisman na ito ay hindi binigay sa Zion City at ilang malalaking sekta ng walang bayad. Hindi bababasa ang mga kayamanan na kinuha mula sa Thulho Fenro, Shu family, Fuhu Mountain, at Tiger God Gang ay magbibigay daan kay Chen Lei na mapili muna, at pagkatapos ay ang Zion City at ilang malalaking sekta ay pantay na hinati. Higit pa rito, binayaran din ng Zion City at ilang malalaking sekta si Chen Lei ng malaking sport, na masasabing nagpapayaman kay Chen Lei. Sa sumunod na yugto ng panahon, ang buong lugar ng Zion City, sa ilalim ng kontrol ng Zion City Lord, ay unti-unting naibalik ang kapayapaan. Gayunpaman, ang mga sugat na nabuo ng kaguluhan sa Thulho ay mahirap pagalingin sa maikling panahon, at nangangailangan ito ng oras. Unti-unting bumabawi. Sa panahong ito, si Chen Lei, dahil sa naubusan ng mga materyales ng anteng-anteng, ay tumigil sa paggawa ng mahiwagang anteng-anteng, ngunit nagsimulang tumuon sa chain of cultivation. Ngayon, ang kanyang cultivation ay nasa ika-7 antas ng Yuandan Realm. Kung gusto niyang makalusot sa ika-8 antas, imposible sa maikling panahon kung walang pagkakataong makalaban sa langit.
Gayunpaman, hindi nagpahuli si Chen Lei. Sa halip, araw-araw niyang nilinang. Ang paglilinang ay mabagal sa pag-unlad, kaya mas nakatuon siya sa martial arts at nag-aral ng martial arts upang mapahusay ang kanyang kapangyarihang panlaban. Sa kanila, ang higit na ikinagulat ni Chen Lei ay ang Fuhu Divine Sword Art na nakuha niya mula sa Fuhu Mountain. Ayon sa impormasyong nakuha mula sa Fuhu Mountain, ang Fuhu Divine Sword Art na ito ay dapat makipagtulungan sa Fuhu Pil para makapagsanay ng cultivation. Gayunpaman, dati nang nag-practice si Chen Lei ng Fuhu Sword Art sa cultivation, ngunit hindi niya ginamit ang Fuhu Pil. At tinanong ni Chen Lei ang ilang bilanggo sa Fuhu Mountain tungkol sa sitwasyon ng paglilinang ng pagpino ng Fuhu Sword Art, at hinalungkat ang iba't ibang sinaunang aklat na iniwan ng Fuhu Mountain. At sa wakas ay natukoy na itong Fuhu Divine Sword ang orihinal na paraan ng pagsasanay sa paglilinang ay hindi nangangailangan ng Fuhu Pills sa lahat. Ang paggamit ng Fuhu Pills ay pansamantalang panukala lamang na hindi magagawa ni Fuhu Shen. Matapos kumpirmahin na tama ang kanyang paraan ng paglilinang, nilinang ni Chen Leijing ang Tiger Divine Sword sa isang hininga at nilinang sa ika-6 na antas. Dati, ginamit ni Chen Lei ang cultivation para magsanay ng Tiger Sword. Gayunpaman, sa oras na iyon, ang kanyang pisikal na lakas ay hindi sapat upang kontrolin ang makapangyarihang Tiger Sword Chi. Gayunpaman, nakuha ni Chen Lei ang Star Chi Refining Art, Aotian Black Sun pagkatapos magsanay ng Chi Chi Technique at Purple Chi Chi Technique, at pagkatapos linangin ang tatlong set na ito ng Chi Refining Techniques, ang kanyang pisikal na lakas ay tumaas ng 12-dosenang beses, at nagawang makatiis sa mas mataas at mas malalim na Fuhu Excalibur Sword, Galit. Isang hininga lamang ng paglilinang ang makakarating sa ika-6 na palapag. Bilang karagdagan sa Tiger Sword, si Chen Lei ay mayroon ng 3 uri ng Feng Ming at 9 punch sa kanyang mga kamay. Ang ikatlong uri na ito ay nakuha mula kay Zi Shengyang. Ang mga diskarte sa martial arts ng 3 estilo ng Feng Ming at 9 strikes ay maingat ding isinagawa ni Chen Lei, na maaaring gumamit ng pambihirang kapangyarihan. Ang 3 estilong ito ng Feng Ming 9-stroke na martial arts ay higit na nahihigitan ng mga ordinaryong martial arts techniques, at napakalakas kaya bihira silang matagpuan sa mundo. Bilang karagdagan sa Feng Ming 9-strike martial arts, ipinagpatuloy din ni Chen Lei ang pagsasaliksik sa Black Sun Aotian Fist, Chiju Starlight Sword Formation, at 3 types of Killing Dragons. Sa ngayon, ang iba't ibang makapangyarihang martial skills na pinagkadalubhasaan ni Chen Lei ay medyo mayaman. Ang boxing, palad, swordsmanship, fingering, footwork, at iba pa, ay lahat ay itinuturing na nangungunang martial arts, ngunit ang oras ng pag-aaral ni Chen Lei ay masyadong maikli. Ang tanging pag-unawa sa pamamaraan ng martial arts na ito ay ang balahibo lamang, at malayo sila sa kakayahang magamit ang tunay na kapangyarihan ng pamamaraang ito ng martial arts. Sinasamantala ang libreng oras na ito, misensinang pinag-aralan ni Chen Lei ang lahat ng martial arts na ito. Kahit na ang kanyang cultivation ay nasa ika-7 antas pa rin ng Yuandan Realm, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nadouble ng ilang beses. Si Chen Lei ay gumugol ng mahigit kalahating taon sa Xian City. Sa mahigit kalahating taon, masasabing napaka-relax ni Chen Lei. Sa araw na ito, si Chen Lei ay naglilinang ng 7 star na Astral Sword Formation, at nakakita ng 7 malamig na sinag na lumalangoy sa paligid ni Chen Lei. Ang landas ay mahiwaga at hindi mahuhulaan, na bumubuo ng isang serye ng mga ilaw ng espada, na tumatakip sa kanya, nakatingin sa malayo, hinimok ni Senador Han. Ang 7-star sword formation na ito ay napakalakas na ito ay kahanga-hanga, mas malakas pa kaysa sa Tiger God Sword. Kaya lang, masyadong mahirap ang cultivation practice ng 7-star sword array. Nangangailangan ito ng napakatalino at hindi maarok na paglilinang, pati na rin ang angkop na pamamaraan ng aura upang makumplito ito. Ilabas ang kapangyarihan ng 7-star sword set. Gayunpaman, umaangkop si Chen Lei sa lahat ng aspetong ito. Sa makatuwid, sa pagsasanay sa paglilinang ng 7 star na Astral Sword Formation na ito, nakapasok siya sa silid at naging isa pang mamamatay tao. Master Chen, sana Master please. Habang si Chen Lei ay nagsasanay sa paglilinang, isang sarhento ang dumating sa tirahan ni Chen Lei at sinabi kay Chen Lei. Gumalaw ang puso ni Chen Lei,
at ang hindi mabilang na mga espadang liwanag ng bituin ay kumikinang at naging isang espadang lumilipad na kasing laki ng palad, makinis at may kantab, na kinuha ni Chen Lei. Hinahanap ba ako ng Panginoon ng lungsod? Tanong ni Chen Lei sa sarhento. Umiling ang sarhento at sinabing, Master Chen, hindi alam ng mga nasasakupan, ngunit mukhang isang malaking kaganapan ito mula sa hitsura ng Panginoon ng lungsod. Tumango si Chen Lei at sinabing, okay, aalis na ako. Pagkatapos noon, nagmamadaling pumunta si Chen Lei sa mansyon ng City Lord at nakita niya ang City Lord na lumilipad na magkasama. Mr. Chen, ang ministry ng digmaan ay naglabas ng utos na ilipat ka sa Bailian Battlefield. Matapos makita si Chen Lei, sinabi ng City Lord ng diretso sa punto. Kabanata 2339, Bailian Battlefield. Pinatawag talaga ako sa Bailian Battlefield. Sapat na bang kritikal ang sitwasyon? Tanong ni Chen Lei sa Panginoon ng lungsod ng Zion. Sa nakalipas na 6 na buwan, bagamat inilaan ni Chen Lei ang kanyang sarili sa pagsasanay sa paglilinang at pagperpekto ng mga kasanayan sa martial arts, labis din siyang nag-aalala tungkol sa pakikibaka sa pagitan ng buong dinastiyang Chu at ng sekta ng Thalho. Magpapadala siya ng kopya ng anumang impormasyon sa samakatuwid, dahil alam din ni Chen Lei kung nasaan itong Bailian Battlefield. Masasabing ito ang pinakamabangis na labanan sa pagitan ng The Chu Dynasty at Thalho. Ito ay tulad ng labanan sa pagitan ng Zion City at ng Thalho Sub-Brother. Masasabing ito ay tungkol lamang sa mga lokal na interes, ngunit sa halip ay ang mga pakinabang at disadvantage ng isang lungsod at isang lugar. Kahit na ang Zion City ay inookupahan ng Thalho Sub-Brother, ito ay walang iba kundi ang pagkawala ng isang lungsod, ngunit ang larangan ng digmaan ng Bailian ay iba. Kapag natalo ang Bailian sa larangan ng digmaan, ang buong dinastiyang The Chu ay malamang na mahuhulog sa mga kamay ng Thalho, at ang buong dinastiyang The Chu ay magiging isang sangay ng Thalho. Dati, nag-aaway ang Great Chu Dynasty at ang sekta ng Thalho. Sa Bailian Battlefield, masasabing halos pareho ang panalo o pagkatalo. Gayunpaman, ngayon ang departamento ng digmaan ng Great Chu Dynasty ay aktwal na nagsimulang kumalap kay Yuandan mula sa iba't ibang lungsod. Ang powerhouse ng mundo ay pumasok sa larangan ng digmaan ng Bailian, maliwanag na dahil ang presyon sa larangan ng digmaan ng Bailian ay masyadong malaki, at kailangan niyang kumalap ng lahat ng puwersa mula sa mga lungsod ng Great Chu Dynasty upang suportahan ang larangan ng digmaan ng Bailian. Oo, ang sitwasyon sa Bailian Battlefield ay talagang napaka-kritikal ngayon. Ang ministry ng digmaan ay nag-utos na ang lahat ng makapangyarihang tao na nakapunta sa banal na lupain ng maharlikang mana ay dapat magmadali sa Bailian Battlefield upang labanan ang Thalho. Sinabi ng Panginoon ng lungsod ng Zion. Pagkatapos nito, ipinaliwanag ng City Lord ng Zion City ang kasalukuyang sitwasyon kay Chen Lei ng detalyado. Sa kasalukuyan, ang sitwasyon sa Bailian Battlefield ay lubhang kritikal dahil ang kalapit na bansa ng Chu Dynasty ay ganap na kontrolado ng Thalho. Ang buong bansa ay naging isang sub-alarm ng Thalho. Ang kalapit na bansang ito ang pinakamalaki. Dinastiyang Han. Ang lakas ng Korean Dynasty ay hindi kasing ganda ng Chu Dynasty. Gayunpaman, gaano man ito kalakas, isa pa rin itong dinastiya. Ang buong dinastiya ay kontrolado ni Thalho. Ang Thalho ay maaaring agad na magpakilos ng mas maraming tropa upang mamuhunan sa Hedachu Dynasty. Halika sa labanan. Bilang resulta, ang presyon sa dinastiyang Chu ay natural na tumaas, lalo na sa larangan ng digmaan ng dakilang dinastiyang Chu, na nauugnay sa linya ng buhay ng buong dinastiyang Chu. Ang pressure ay mas nakakagulat. Ito ay tiyak na para sa kadahilanang ito na ang kagawaran ng digmaan ng Great Chu Dynasty ay maglalabas ng isang utos ng conscription upang hilingin sa lahat ng mga powerhouse na pumasok sa banal na lupain ng mana ng hari na pumasok sa larangan ng digmaan ng Bailian. Sa simula, ang makapangyarihang mga taong ito na pumasok sa banal na lupain ng pamana ng hari ay nangako na susundin nila ang mga utos ng dinastiyang The Chu, at pagkatapos ay papasok sila sa banal na lupain ng mana ng hari. Ngayong naglabas na ang departamento ng militar ng The Chu ng utos ng conscription, dapat ding sundin ni Chen Lei ang line order. Siyempre, hanggat maaari silang bumuo ng sapat na mga tagumpay ng militar, ang pangakong ito ay matutupad.
Sa katunayan, ang mga merito ng militar na nagawa ngayon ni Chen Lei ay sapat na para mabawi niya ang kanyang orihinal na pangako. Sa makatuwid, sa pagkakataong ito ay hiniling ng Panginoon ng lungsod ng Zion City kay Chen Lei na pumunta, hindi para utusan si Chen Lei, kundi para makipag-usap kay Chen Lei. Pupunta rin sina Chiyun at Liu Chenzo. Sa panahon ng pag-uusap, nang malaman ni Chen Lei na sina Chiyun at Liu Weizhou ay pumasok din sa sagradong lugar ng mana ng hari, at sa makatuwid ay kailangang pumunta sa Bailian Battlefield, medyo nag-alala si Chen Lei. Sa Zion City na ito, kung kaibigan sila ni Chen Lei, maaaring sina Liu Weizhou at Chiyun lang. Ang ibang tao ay pala kaibigan at malapit kay Chen Lei dahil sa pagkakakilanlan ni Chen Lei bilang master ng anting-antang, magkaiba sina Liu Weizhou at Chiyun, ngunit talagang tinuturing nila si Chen Lei bilang isang kaibigan, at kahit na may relasyon sila ni Chen Lei ng paghanga sa lihim na pag-ibig. Bagamat si Chen Lei ay ayaw munang magkautang ng malaki sa ngayon, hindi siya ganap na walang pakialam kapag kaharap sina Chiyun at Liu Weizhou. Ngayon, alam niya na ang dalawang babae ay papasok din sa Bailian Battlefield, na nag-aalangan pa, agad na pumayag. Master Chen, alam ko rin na ang iyong lakas ay mas malakas kaysa kay Yuner at Wixu. Hindi ako nag-aalala tungkol sa iba, kaya hinihiling ko sa iyo na protektahan sila, pakiusap ko. Sabi ni City Lord Zion kay Chen Lei. Tumango si Chen Lei at nagsabi, huwag kang mag-alala, Panginoon, paprotektahan ko silang dalawa. Sinabi ng Panginoon ng lungsod ng Zion, naniniwala ako sa iyo, humayo ka at maghanda, at aalis ka sa loob ng 3 araw. Tumango si Chen Lei at saka dumiretso pabalik. Pagkatapos bumalik sa kanyang bahay, umupo si Chen Lei at nagsimulang mag-isip tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos na makapasok sa larangan ng digmaan ng Bailian. Alam niya na sa Bailian Battlefield, mayroong isang ika-9 na antas na malakas sa Nascent Soul Realm. Ang gayong makapangyarihang tao, na nakilala niya ngayon, ay masasabing walang kapangyarihang lumaban. Bagamat ang lakas ng pakikipaglaban ni Chen Lei ay bumuti ng husto pagkatapos ng isang panahon ng misensinang pananaliksik sa martial arts, imposibleng makipagkompetensya sa 9-layer Nascent Soul Realm na malakas. Sa katunayan, sa kasalukuyang tunay na kapangyarihan ng pakikipaglaban ni Chen Lei, hindi niya mapoprotektahan ang kanyang sarili kung hindi niya gagamitin ang mahiwagang anteng-anteng nang makaharap niya ang malakas sa unang antas ng Nascent Soul Stage. Sa Bailian Battlefield, bagamat ang mga pangunahing kalaban ay malakas pa rin, sila ay malakas sa Yuandan Realm, ngunit marami rin ang malakas sa Yuanying Realm. Kung gusto niyang mabuhay sa Bailian Battlefield at protektahan sina Liu Chenzo at Chiyun, kailangan pa rin niyang maghanda ng ilang pamatay na pakulo. Hindi madaling gawain ang mabuhay sa Bailian Battlefield, ang mabuhay sa harap ng isang malakas na tao na may 9 na layer na Nascent Soul Realm, maliban kung mayroon kang mga espiritual na ingots na lumalaban sa langit o sapat para sa paglilinang. Ang makapangyarihang espiritual na ingot lang ay kumonsumo ng labis na enerhiya. Kahit na mahanap ni Chen Lei ang tier 4 o kahit 5 na espiritual na ingot sa oras na ito, natatakot ako na imposibleng gamitin ang buong kapangyarihan ng mga espiritual na ingot na ito. Bukod dito, ang 4 na top grade na espiritual na ingot artifact ay napakabihirang sa buong Dachu Dynasty. Ang iba, na may sapat na pag-uugali sa paglilinang, ay mas imposible para kay Chen Lei, maliban kung makatagpo siya ng isang makalangit na pagkakataon, kung hindi, sa maikling panahon, huwag isipin ang tungkol sa pagpasok sa Nascent Soul Realm, pabayaan ang sabi ng ika-9 na antas ng Nascent Infant Realm. Mukhang kailangan ko pang ilapat ang aking ideya sa mahiwagang anteng-anteng. Matapos kalkulahin ang lahat ng mga whole card sa kanyang kamay, alam ni Chen Lei na kailangan niyang umasa sa Magic Talisman sa kanyang kamay kung gusto niyang mabuhay sa harap ng ika-9 na layer na kapangyarihan sa Nascent Soul Realm. Siyempre, sa Bailian Battlefield, karamihan sa mga kaaway sa level 9 nanograms Nascent Infant Realm ay kinokontrol mismo ng Master, at ito ay karaniwang mahirap na matugunan ng kapangyarihan ng level 9 nanograms Nascent Infant Realm. Gayunpaman, hindi maaaring baliwalain ni Chen Lei ang mga ganoong bagay. Hindi niya ilalagay ang kanyang pag-asa na mabuhay sa isang pagkakataong tulad nito. Dapat tiyakin ni Chen Lei na kapag nakatagpo siya ng ganoong panganib, mayroon siyang paraan upang harapin ito, sa halip na ipagdasal ang kanyang kapalaran.
Sa huli, nag-isip si Chenlei ng isang paraan upang payagan siyang makipagkumpetensya sa ika-9 na antas ng nascent soul realm na malakas sa maikling panahon, iyon ay, ang pagbuo ng anteng-anteng. Ang Zuanzhen Tulo ni Chenlei ay naglalaman ng talaan ng pagbuo ng anteng-anteng. Kung ikukumpara sa mga simpleng magic anteng-anteng, ang mga anteng-anteng na porma sayo na ito ay mas sophisticado at makapangyarihan. Kung maiintindihan niya ng lubusan ang pagbuo ng anteng-anteng, kung gayon, batay sa pamamaraan ng pagbubuo ng anteng-anteng, talagang makakatakas siya sa harap ng isang powerhouse sa ika-9 na antas ng nascent infant realm. Sa oras na ito, hindi inaasahan ni Chenlei na mapapatay niya ang malakas sa ika-9 na antas ng nascent infant realm. Hanggat makakatakas siya sa harap ng malakas sa ika-9 na antas ng nascent infant realm, iyon ay isang malaking tagumpay. Masyadong maikli ang oras, 3 araw lang. Sinubukan ni Chenlei ang kanyang makakaya. Sa 3 araw na ito, kailangan niyang maunawaan ang paraan ng pagbuo ng anteng-anteng. Kabanata 2340. Sa nakalipas na 3 araw, panapanahong may mga sumasabog na pagsabog sa bahay kung saan matatagpuan si Chenlei, at mga alon ng pagyanig ng lupa. Kung hindi dahil sa bahay na ito ay binomba na ito sa lupa. Sa loob ng 3 araw, halos hindi nakatulog si Chenlei. Pulang-pula ang kanyang mga mata at magulo ang kanyang buhok, halos parang pugad ng ibon, itim at berde ang kanyang mukha, at parang nahihiya. Kaya lang kahit nahihiya si Chenlei sa mga sandaling ito, kumikinang ang mga mata niya sa excitement. Sa 3 araw na ito, lubos niyang napagtanto ang pagbuo ng anteng-anteng. Sa orihinal, naramdaman din ni Chenlei na imposibleng maunawaan ang anteng-anteng sa loob ng 3 araw. Gayunpaman, narito ang problema. Sa 3 araw, talagang nagtagumpay siya. At natuklasan ni Chenlei na ang pangunahing dahilan kung bakit niya naiintindihan ang anteng-anteng sa loob ng 3 araw ay dahil sa pinagmumula ng lahat ng mga bagay na kanyang nilinang, at ang kapangyarihan ng cultivation pill ng pinagmulan ng lahat ng bagay, bilang isang neutralizer na nagpapahintulot, hindi mabilang na mga uri ng enerhiya tulad ng lead generation at mutual control, complementarity, yin-yin-yang, yang-yin-yin, at iba pa, ay pansamantalang perpektong pinagsama at balanse. At ang mga mahiwagang enchantment na ito na may iba't ibang enerhiya, kapag nasira ang balanseng ito, sisibog sila ng supernatural na kapangyarihan na nakakasira ng lupa, na siyang pinakapangunahing prinsipyo ng pagbuo ng rune. Ang pangkalahatang rune array ay upang mahanap ang pinakakomplikadong balanse sa pagitan ng ilang mga anteng-anteng bago sila maiayos sa isang rune array. Ngunit ang antas ng ganitong uri ng balanse ay napakahirap maunawaan. Ang iba't ibang pagbabago sa dami, lakas, pagsalungat, at paglaban ng iba't ibang elemental na enerhiya ay masasabing mabilis at kakaiba sa panapanahon. Maaaring isipin ng isa kung gaano kahirap na makahanap ng ganap na balanse sa patuloy na pagbabago ng enerhiya ng rune. Kung hindi ginamit ni Chenlei ang cultivation para pinuhin ang Source Sutra ng 10,000 Things, lalo pa ang 3 araw, 3 taon, 300 taon, at 300 taon, hindi niya tiyak na mauunawaan ang pagkakabuo ng anteng-anteng at ayusin ito. Ngunit sa Source of All Things Sutra, ito ay naiiba. Ang balanse sa pagitan ng bawat anteng-anteng ay maaaring iakma gamit ang Source of All Things Sutra, at ang punto ng balanse na ito ay matatagpuan sa isang iglap, at pagkatapos ay isang malakas na pagbuo ng rune ay inilatag. Upang masira ang balanse, ito ay napakadali at walang kahirapan. Para sa kapangyarihan ng anteng-anteng, si Chenlei ay lubos na nasisiyahan. Ngayon, umaasa sa mga anteng-anteng na mas mababa sa ikatlong antas na espiritual na anteng-anteng, maaari niyang masaktan ng husto o mapatay pa ang malakas na nasa ibaba ng ikatlong antas ng nascent infant realm. Kung gagamit ka ng 4th order low-grade magic talisman para ilatag ang rune array, magkakaroon ito ng kapangyarihang masaktan ng husto o mapatay pa ang malakas na nasa ibaba ng ikalimang antas ng nascent infant realm. Kung mapapadalisay ni Chenlei ang ika-4 na order na middle grade talisman, walang magiging problema sa pakikitungo sa mga malalakas na tao sa ibaba ng ika-7 antas ng nascent infant realm. Kung maaari mong pinuhin ang isang high-grade magic anteng-anteng, maglagay ng isang talisman array, at haharapin ang isang malakas na ika-9 na antas ng nascent infant realm, walang problema.
Ang kasalukuyang paraan ni Chen Lei sa paggawa ng mga anteng-anteng, pagkatapos na makapasok sa unang antas, nakagawa siya ng Tier 4 na top grade na anteng-anteng. Gayunpaman, sa Zion City na ito, malayo ang lokasyon at kakaunti ang mga materyales, at kulang siya sa kanyang produksyon ng Tier 4 na top grade na anteng-anteng. Sa makatuwid, ang mga materyales ng Magic Anteng-Anteng ay hindi makakagawa ng pang-4 na order na high-grade na Magic Talisman. Gayunpaman, sa larangan ng digmaan ng Bailian, ito ay naiiba. Ang Bailian Battlefield ay hindi lamang isang larangan ng digmaan, kundi pati na rin, sa Bailian Mountains, mayroong isang malaking bilang ng mga kayamanan ng langit, materyal at lupa na may napakataas na ranggo. Gumagawa ito ng iba't ibang kayamanan ng langit at lupa para sa pagpino ng Tier 5 Spirit Ingots at Spirit Pills, kaya dito, natural na makahanap ng mga materyales para sa pagpino ng Tier 4 na may mataas na grado na Magic Talismans. Higit pa rito, hindi pinansin ni Chen Lei ang Bailian Battlefield na ito alam niya na sa Bailian Battlefield, ang Dachu Dynasty ay may pangunahing lungsod na tinatawag na Bailian City. Napakaunlad ng Bailian City na ito. Mayroong higit sa 100 malalaking shopping center na nagbebenta ng lahat ng uri ng mahahalagang bagay. Hanggat may magagandang bagay, anumang materyales ay maaaring palitan. At naniniwala si Chen Lei na kapag lumabas na ang Magic Anteng-Anteng na ginawa niya sa Bailian City, tiyak na magiging hinahanap na item ito. Sa oras na iyon, ang Anteng-Anteng ay maaaring ipagpalit sa malalaking halaga ng mga materyales ng Anteng-Anteng. Matapos maunawaan ang rune array, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Chen Lei. Ngayon ay mayroon pa rin siyang 12 ng mga 4th order low-grade talisman sa kanyang katawan. Mayroon ding higit sa 20 talismans na naaayon sa rune array, na maaaring ayusin 5 makapangyarihang talismans. Para kay Chen Lei, sapat na ito sa ngayon. Pagdating niya sa Bailian Mountain at palitan ng mas maraming materyales sa paggawa ng anteng-anteng, makakagawa siya ng mas maraming mahiwagang anteng-anteng. Sa oras na iyon, kahit na makaharap niya ang Yuanying Realm. Ang mga powerhouse sa ika-9 na palapag ay walang dapat ikatakot. Matapos makamit ang ganitong uri ng swerte, muling dumating si Chen Lei sa Zion City at nakilala ang Panginoong lungsod na si Chi Fei. Binati ni Chi Fei si Chen Lei pagkatapos makita si Chen Lei, at sinabing, Mr. Chen, magtatanong ako sa pagkakataong ito. Ito ang ilan sa mga bagay na inihanda ko. Dapat itong gamitin sa Bailian Battlefield. Kunin mo. Pagkatapos magsalita, iniabot ni Chi Fei ang isang storage ring kay Chen Lei. Kinuha ito ni Chen Lei, at ang kanyang espiritual na isip ay tumagos dito. Kung titingnang mabuti, ito ay puno ng mahalagang Tier 4 na mga spirit peel, nagpapagaling, nagpo-protekta laban sa lason, at nagpapanumbalik ng paglilinang, mayroong daan-daang bote para sa pagpapasigla ng potensyal. Magkaroon ng kamalayan na ang mga ito ay ang lahat ng Tier 4 na mga spirit peel, at ang bawat isa ay lubhang mahalaga sa Zion City. Sabay-sabay siyang naglabas ng 100 bote, na nagpapakita na talagang nawala ng dugo si City Lord Chi Fei sa pagkakataong ito. Hindi magalang si Chen Lei, kaya itinago niya ito. Tunay na kapakipakinabang sa kanya ang Tier 4 na spirit peel na ito. Ngayon, kahit na si Chen Lei ay may ilang Tier 4 na spirit peel sa kanyang mga kamay, ito ay malayo pa rin sa sapat. Lalo na pagdating sa Bailian Battlefield, anumang sitwasyon ay maaaring mangyari. Kung mayroon kang higit pang mga tabletas ng espiritu, kung minsan ay mawawalan ka ng isa pang buhay. Sa storage ring, bilang karagdagan sa mga espiritual na tabletas, mayroong ilang mga espiritual na ingot, na nagpapalabas ng iba't ibang aura, at may malakas na aura. Ang mga espiritual na ingot na ito ay maingat ding inihanda ni Chi Fei, at pareho silang makapangyarihan, at angkop para kay Chen Lei at ng iba pa na gamitin ngayon. Nang makitang tinanggap ni Chen Lei ang storage ring, tumanggo si Chi Fei bilang kasiyahan, at pagkatapos ay nagsabi, Mr. Chen, ngayon, pupunta ka na, aayusin ko na may magpapadala sa iyo sa Bailian Battlefield. Tumanggo si Chen Lei, at sumang-ayon sa kaayusan ng City Lord Chi. Pagkatapos nito, nakilala ni Chen Lei sina Chi Yun at Liu Weizhou. Ang dalawang babae ay bawat isa ay nakasuot ng isang set ng malapit na angkop na metal na baluti,
na nakabalangkas sa isang perpektong figura, na nagmukhang ayaw nilang igalaw ang kanilang mga mata. Tumingin si Chen Lei sa dalawang babae, at namumula sila at medyo nahihiya. Sa katunayan, hindi nakita ni Chen Lei ang mga figure ng dalawang babae, ngunit naramdaman niya ang lakas ng dalawang babaeng naglilinang. Nararamdaman ni Chen Lei na kung ito ay Qi Yun o Liu Wixu, ang paglilinang ay may parehong tiyaga, at ang paglilinang ay napakadalisay at dalisay. Kung may pagkakataon, siguradong makakalusot ito sa Nascent Soul Realm. Kuya Chen, pupunta tayo sa kalsada. Si Qi Yun ay medyo napahiya kay Chen Lei, ngunit may kaunting saya pa rin sa kanyang puso, at sinabi niya kay Chen Lei. Oo, alis na tayo. Si Chen Lei ay bumalik sa kanyang katinoan, at pagkatapos, kasama sina Qi Yun at Liu Weizu, direktang sumakay sa lumilipad na bangka, at nagmaneho patungo sa Bailian Battlefield sa ilalim ng kontrol ng makapangyarihang hukbo na inayos ni City Lord Shi Fei. Thank you for watching, please like and subscribe Jessica Datuan Ortiz.